Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Special shoutout nga pala sa nag-donate ng 100 pesos GCash. Maraming salamat sa iyo Lord sa iyong suporta. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 1976. Crazy Bounty. Wala itong kinalaman sa iyo, bilisan mo at ihanda mo na ang mga tao mo sa eroplano, malapit na akong umalis. Sabi ni Cyrus sa malamig na tono. Ikaw, anong ugali mo? Nang sabihin ito ni Sheila, bigla niyang naisip ang nangyari sa lambak noong araw na iyon, kaya halatang mas mahina ang boses niya. Ganito siya kausap ni Cyrus. Kung ibang tao, sinampal ni Sheila ang kanyang fan. Pwede kang humiram ng eroplano sa akin, pero may hiling ako. Mahinang sabi ni Sheila kay Cyrus. Any request? Naiinip na tanong ni Cyrus. Isa lang ang eroplano sa bahay. Ilang araw na lang pupunta na ako sa bansang M. I have to go with you. Tumingin si Sheila kay Cyrus at sinabi. Bahala ka. Mahinang sabi ni Cyrus. Kung gayon kukuha ako ng maghahanda ngayon. Pakiramdam ni Sheila ay sobrang sabik na si Cyrus ngayon. Bagamat hindi siya nasisiyahan sa ugali ni Cyrus, alam niya kung gaano kakilakilabot ang lakas ni Cyrus. Hindi siya naglakas loob na galitin si Cyrus, kaya masunurin lang niyang ilabas siya. Telepono tumawag sa isang tao upang ihanda ang eroplano. Makalipas ang halos 10 minuto, sumakay sa eroplano sina Cyrus, Sheila at bodyguard ni Sheila. Direktang nanatili si Katie sa tahanan ni Sheila, at naghintay hanggang bukas para lumipad pabalik sa Huaxia. Pagkasakay sa eroplano, si Cyrus ay random na nakahanap ng upuan at umupo. Binuksan ni Sheila ang isang bote ng red wine. Noong una, plano niyang inumin ito kasama si Cyrus. Marahil dahil sa mga bagay na naranasan niya sa lambak, si Sheila ay puno pa rin ng curiosity tungkol kay Cyrus. Ngunit nang makita ni Sheila ang seryosong mukha ni Cyrus, binitawan niya ang ideyang ito at uminom ng red wine ng mag-isa. Masasabing walang alam si Cyrus sa sitwasyon sa Dark Pavilion. Ito pa ang unang beses na narinig ni Cyrus ang pangalan ng Dark Pavilion. Kung pumunta siya sa Country M ng ganito, hindi magiging madali ang paghahanap sa Dark Pavilion at Lord of Darkness. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon si Cyrus, sa wakas ay kinuha niya ang kanyang mobile phone, hinanap ang numero ni Lani at dinial ito. Beep beep. Matapos mag-ring ang telepono ng ilang beses, sinagot ni Lani ang telepono. Little Cyrus, bakit naalala mong tawagan ako ngayon? May na-encounter ka bang problema? Ang sexy at mapang-akit na boses ni Lani ay tumunog sa telepono. Maaari mo ba akong tulungang mag-imbestiga sa impormasyon ng madilim na kabinet? Mayroon akong napakahalagang bagay ngayon. Sabi ni Cyrus sa napakaseryosong tono. Madilim na pavilion. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, medyo naguguluhan ang tono ni Lani, dahil wala siyang masyadong alam tungkol sa madilim na pavilion. Tama, ito ang Dark Pavilion. Hindi mahalaga kung hindi mo alam ang tungkol dito. Maaari mong hilingin sa iyong mga kaibigan na tulungan akong mag-imbestiga sa impormasyon tungkol sa Dark Pavilion. Kahit anong halaga ay magagawa. Diretsyong sabi ni Cyrus. Ikaw, bakit bigla mong gustong imbestigahan ang secret cabinet? May nangyari ba? Mahinang tanong ni Lani. Maaaring may kinalaman ang bagay na ito sa buhay at kamatayan ng aking amo. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, tatawag ako ng tutulong sa iyo na mangolekta ng impormasyon tungkol sa madilim na pavilion. Matapos malaman ni Lani ang kahalagahan ng bagay na ito, ibinaba niya ang telepono nang hindi nagsasalita ng walang kaparikan. At ibinaba din ni Cyrus ang kanyang mobile phone, at tiningnan ang tanawin sa labas ng eroplano na may time na ekspresyon. Malinaw na narinig ni Sheila ang sinabi ni Cyrus kay Lani kanina lang. Kinusat niya ang kanyang mga mata nang malaman niyang gustong imbestigahan ni Cyrus ang lihim na pavilion.
Pagkatapos ay dirdiretsong naglakad papunta sa gilid ni Cyrus, at mahinang sinigawan si Cyrus. Hoy! Bakit? Gusto mo bang magtanong tungkol sa madilim na pavilion? Wala itong kinalaman sa iyo. Walang pakialam na sagot ni Cyrus. Anong ugali mo? Sa tingin mo gusto kitang kausapin, di ba? Inis na inis si Sheila sa mga salita ni Cyrus na hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya tumalikod siya at nagplanong umalis. Narinig mo na ba ang tungkol sa Dark Pavilion? Matapos makita ni Cyrus na aalis na si Sheila, mahina niyang tinanong si Sheila. Hindi napigilan ni Sheila na sumangot ng malamig, pagkatapos ay ibinuga ang kanyang maliit na bibig at sinabi. Kung hindi dahil sa pagligtas mo sa akin noong araw na iyon, tinatamad akong makipag-usap sa mga katulad mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang madilim na pavilion ay ang pinakamalaki sa kanluran, ang mamamatay na organisasyon. At narinig ko na ang madilim na gabinete ay konektado sa maraming chaebol sa mga bansa sa kanluran, at ang kanilang saklaw ng impluensya ay nakakatakot pa rin. Inaamin ko na ang iyong lakas ay nakakatakot din, ngunit hindi mahalaga. Ano, ang bansang M ay ang madilim na gabinete sa mundo? Kung talagang balak mong harapin ang madilim na pavilion, ipinapayo ko sa iyo na sumuko sa lalong madaling panahon. Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Medyo naguguluhan ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus, dahil hindi niya inaasahan na malalaman ni Sheila ang pagkakaroon ng madilim na pavilion. Ang mga bagay na ito ay sinabi ng aking ama. Diretsyong sagot ni Sheila. Nakita ko. Tumango si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kung gayon, maaari mo ba akong tulungang malaman ang ilang balita tungkol sa lihim na pavilion, o tulungan akong imbestigahan ang lokasyon ng isang mataas na antas na executive sa lihim na pavilion? What do you take me for? Ngayon ko lang nasabi. I'm only telling you this for the sake of save my life. Parang wala naman akong obligadong tulungan ka, diba? Ay it would maging mahusay na mapahiram sa iyo ang aking eroplano. Sumigaw si Sheila habang nakayuko ang maliit na bibig. Kung matutulungan mo akong mahanap ang impormasyon ng isang matataas na miyembro ng Dark Pavilion, maituturing na may utang ako sa iyo. Kung mayroon kang anumang mga problema sa hinaharap, maaari kang humingi ng tulong sa akin anumang oras. Alam na alam mo ang lakas ko. Sa mundong ito walang bagay sa mundo na hindi ko kayang lutasin. Napakakalmang sabi ni Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ni Sheila ang pagkulot ng kanyang mga labi, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Parang may gustong magtanong sa iyo. Maaari mong isaalang-alang kung gusto mong makipagtulungan sa akin. Mahinang sabi ni Cyrus kay Sheila. Tumingin si Sheila kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay direktang kinuha ang kanyang mobile phone, naghanap ng numero ng telepono at dinial ito. Nagsalita ng ilang salita si Sheila sa telepono, pagkatapos ay ibinaba ang telepono, at pagkatapos ay umupong mag-isa sa upuan at tahimik na uminom ng red wine. Pagkaraan ng mga 10 minuto, si Sheila ay lumapit kay Cyrus na may dalang laptop, at pagkatapos ay inilagay ang laptop sa mesa sa harap ni Cyrus ng napakalamig, at mahinang sinabi kay Cyrus. Ito ang impormasyong gusto mo. Ayos ito. Bahagyang tumango si Cyrus. I don't need you to remember my favor. Namatay ang uncle ko sa kamay ng taong ito. I found the information about this person for you in the hope that you can kill this person to revenge my uncle. Kaya tayong dalawa. Walang utang. Walang intensyon si Sheila na magtago ng anuman kay Cyrus, diretsyong sinabi niya ito. Naiintindihan ko. Si Cyrus ay tila walang pakialam kay Sheila, at seryosong tumingin sa laptop na nasa harapan niya. Nasa computer ang napakadetalyadong impormasyon ng isang tao. Ang pangalan ng taong ito ay Darren. Siya ay isang itim na lalaki, matangkad at matipuno, may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata na kakaiba sa isang mamamatay tao. At mukhang hindi masyadong mababa ang status nitong si Darren sa Dark Pavilion. Siya ay pamangkin ng Lord of Darkness. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay ang rurok ng isang 2-star martial arts master.
Siya ay ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya. Ito ay dahil sa relasyon niya sa Lord of Darkness, magiging warrior siya at sasali sa Secret Cabinet. At napakahusay daw ni Darren sa assassination techniques. Isa siyang sikat na assassin sa bansang M, at ang taong ito ay may laging pinaghahanap ng mga pulis sa bansang M, pero sa totoo lang, mababaw lang ang effort nila. Sobrang nakakakilabot na personal connection daw si Darren sa bansang M. Dapat sabihin na ang impormasyong ibinigay ni Sheila kay Cyrus ay napakadetalye, karaniwang nagre-record ng maraming mahahalagang impormasyon tungkol kay Darren. At ang pinakamahalagang punto ay si Darren ay pamangkin ng Lord of Darkness, kaya mahahanap ni Cyrus ang Lord of Darkness basta mahanap niya si Darren. Sa ganitong paraan, makakapagligtas si Cyrus ng maraming problema. Isa pa, napakataas pa rin ang katayuan ni Darren sa bansang M, kaya hindi niya pinagtatakpan ang kanyang kinaroroonan. Basta pagdating ni Cyrus sa bansang M, madali niyang mahahanap ang taong ito. Paano? Kapakipakinabang ba sa iyo itong impormasyon ko? Mahinang tanong ni Sheila kay Cyrus. Gumagana siya. Seryosong tumango si Cyrus. Basta may pakinabang, sana ay mapatay mo ang taong ito. Kung gayon, ipaghihiganti ko ang aking tiyuhin. Mahinang sabi ni Sheila. May festival ba sa pagitan ng pamilya mo at ng Dark Pavilion? Tanong ni Cyrus. Wala namang masama, buti na lang at natagpuan ng kaaway ng tiyuhin ko ang madilim na pavilion at hinayaan ang pumatay sa madilim na pavilion na patayin ang aking tiyuhin. Bagamat may impluwensya pa rin ang pamilya namin sa bansang F, hindi pa rin kami makakalaban sa madilim na pavilion. Sa huli, kahit na alam ng lahat sa pamilya namin na ang tiyuhin ko ang pinatay ni Darren, walang maglalakas loob na ipaghiganti ang tiyuhin ko. Tumingin si Sheila kay Cyrus at nagpaliwanag. So ito ah. Nag-iisip na tumango si Cyrus, ngunit hindi na nagsalita pa. Bagamat lubos akong umaasa na maalis mo ang taong ito, gusto ko pa ring ipaalala sa iyo na ang mga tao sa Dark Pavilion ay hindi ganoon kadaling guluhin. Dapat ay handa ka sa pag-iisip. Mahinang sabi ni Sheila kay Cyrus. Walang tao sa mundong ito na hindi ko kayang bayaran. Napakakalmang sabi ni Cyrus. Kung si Sheila 5 araw na ang nakakaraan. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Tiyak na matatawa siya, ngunit ngayon alam na ni Sheila na ang mga salita ni Cyrus ay talagang hindi biro, at si Cyrus ay may kapital para sabihin ang mga salitang ito. Wala pang isang araw, dumating sina Cyrus at Sheila sa bansa M at nakarating sa lungsod na pinakamalapit sa Delen. Pagkalapag ng eroplano, pinili ni Cyrus na humiwalay kay Sheila, at hinanap si Darren mag-isa. Alam ni Sheila kung gaano kadelikado ang ginagawa ngayon ni Cyrus, kaya hindi niya piniling sumama kay Cyrus para hanapin si Darren. Ang impluwensya ng madilim na pavilion sa bansang M ay napakatakot pa rin, at may isang mas mahalagang punto na sikat na si Cyrus sa buong mundo ng martial arts. Matagal na panahon na mula noong natalo ni Cyrus ang tatlong Star Martial Arts Masters sa pamamagitan ng kanyang sarili. Kumalat na ito sa buong mundo, at sa mata ng maraming tao, si Cyrus ay kalahati na ng mythical existence. At isa si Darren sa dalawa na pumasok sa lihim na tindahan sa simula, at ang sumumpa kay Kenny ay ang Panginoon ng kadiliman ng madilim na pavilion. Kaya't kapag nalaman ni Darren na dumating si Cyrus sa bansa M, natural niyang iisipin na maaaring dumating si Cyrus para sa mga gawain ni Kenny, na nagpakaba din kay Darren. Ngunit hindi pinili ni Darren na tumakas, dahil alam niyang nakakatakot ang lakas ni Cyrus, ngunit ang impluwensya sa madilim na gabinete sa bansang M ay mas nakakatakot. Naglatag na siya ng lambat sa kanyang saklaw ng impluwensya. Bilang hanggat ng ahas si Cyrus na pumasok kung si Cyrus ay nasa sphere of influence, kahit hindi pa siya patay, kailangan pa rin niyang balatan ang kanyang balat. Oo naman, hinanap ni Cyrus ang lokasyon ni Darren ayon sa impormasyon ni Sheila. Gayunpaman, wala pang kalahating oras pagkaalis ni Cyrus sa paliparan. Nakasalubong niya ang isang grupo ng mga taong nakamaskara na umatake sa kanya, at ang mga taong ito ay gumamit ng mga baril at bala, at pinaputukan si Cyrus ng galit na galit.
Malinaw, ang mga taong ito ay hindi mandirigma, at hindi nila kilala si Cyrus. Alam lang nila na hanggat kaya nilang patayin si Cyrus, makakakuha sila ng malaking bounty. Ang mga taong ito ay walang paraan upang labanan ang pera temptation, kaya naman sumali siya sa line-up para manghuli at pumatay kay Cyrus. Sa orihinal, naramdaman ni Cyrus na wala siyang hinanakit sa mga taong ito. At ayaw niyang masaktan ang mga inosente, kaya hindi niya piniling kumilos laban sa mga taong ito, ngunit nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ni Darren. Napakabilis pa rin ni Cyrus, at napakadaling alisin ang mga taong ito sa lungsod. Ngunit ang hindi inaasahan ni Cyrus ay pagdating niya sa suburbs, dumami ang mga taong humahabol at pumatay sa kanya, at lahat sila ay dumiretso kay Cyrus sakay ng mga armored vehicle. Ayaw ni Cyrus na mag-aksaya ng maraming oras sa mga taong ito. At ang pinakamadali at pinaka-epektibong paraan upang harapin ang mga taong ito ay ang pag-alis sa kanila, kaya walang masyadong pag-aalinlangan si Cyrus, at direktang piniling pumatay. Sila. Wala pang isang oras, daan-daang tao ang namatay sa kamay ni Cyrus. Napagpasyahan din ni Cyrus mula sa puntong ito na ang taong nagbigay ng sumpa ng dugo kay Kenny ay dapat ang taong mula sa Dark Pavilion. Noong una, inakala ni Cyrus na pagkatapos ipaalam sa mga pumatay na humabol sa kanya ang kanyang lakas. Hindi dapat piliin ng mga taong ito na ipagpatuloy ang pag-atake kay Cyrus, ngunit hindi niya naisip na ang mga taong ito ay magiging napakabaliw na hindi kapani-paniwala. At ang mga taong ito ay hindi sa parehong grupo. Lahat sila ay mga mamamatay tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. At ang balita ay hindi ipinagpapalit, na naging dahilan upang maalis ni Cyrus ang isang grupo ng mga tao ngayon lang, at isang pangalawang grupo ng mga tao ang lalabas sa lalong madaling panahon. Ito rin ang nagparamdam kay Cyrus na sobrang irritable. Gayunpaman, tila inoobserbahan ni Darren ang kilusan sa panig ni Cyrus. At napansin din ng mga pulis sa bansang M ang mga ganitong sitwasyon, ngunit hindi nila piniling kumilos, dahil alam nilang may kinalaman ang usaping ito sa madilim na gabinete. Para manatiling bukas ang kanilang mga mata, ipikit ang isang mata. Sa simula, ang mga pumatay na pinili ni Darren ay pawang hindi kilalang mga internasyonal na gangster. Ang mga taong ito ay tahasang mga desperado. Hanggat binibigyan mo sila ng sapat na pera, handa silang gawin ang lahat, ngunit ang mga taong ito ang kapangyarihang panlaban ay limitado rin, at ang mga ito walang nararamdaman ang mga tao kay Darren. Habang parami ng parami ang mga desperado na namatay sa kamay ni Cyrus. Ang mga taong ito ay halos nakarinig ng ilang balita, at alam din nila na ang Cyrus na ito ay hindi kasing simple ng sinabi ni Darren, kaya ang mga taong ito sa wakas ay pumili ng direkta. Tinalikuran ang gawain. Nang malaman ni Darren na sumuko na ang mga taong ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpadala ng mga tao mula sa madilim na gabinete para kabkuban at supilin si Cyrus. Bagamat ang mga pumatay sa Dark Pavilion ay takot na takot din kay Cyrus. Ngunit si Darren ay pamangkin ng Lord of Darkness. Kaya hindi sila naglakas loob na sumalungat sa intensyon ni Darren. Kaya't maaari lamang nilang piliin na atakihin si Cyrus. Ngunit ang mga pumatay sa Dark Pavilion malinaw na mas may karanasan sila kaysa sa mga desperado na iyon. Hindi sila susugod kay Cyrus nang hindi man lang nag-iisip, ngunit pinipiling hintayin na lumitaw si Cyrus sa pamamagitan ng paghihintay na lumitaw siya. Marahan na napabuntong hininga si Cyrus matapos mapagtantong walang killer na lumitaw sa loob ng mahabang panahon, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone upang tingnan ang mapa. Alam niya na hindi bababa sa 1,000 kilometro ang layo niya kay Darren sa oras na ito, at kailangan pa niya na dumaan sa isang kalsada, bundok. Upang mapagaling si Kenny sa lalong madaling panahon, maaari lamang piliin ni Cyrus na tumakbo, dahil walang paraan ng transportasyon sa mundong ito ang makakaabot sa bilis ni Cyrus. Sa isang malaking bundok sa bansang M, isang team mula sa Dark Pavilion ang nag-set up ng isang ambush dito. Alam nilang nandito si Cyrus para kay Darren sa pagkakataong ito.
Ayon sa kasalukuyang lokasyon ni Cyrus, kung gusto ni Cyrus na pumunta sa kinaroroonan ni Darren, kailangan niyang dumaan sa bundok. Napakakomplikado ng kapaligiran sa loob ng bundok, kaya mainam na mag-set up ng ambush dito. Captain, hindi ba warrior ang target natin this time? Bakit nag-iingat ka? Sa sandaling ito, isang dilaw na buhok na kabataang Asyano ang lumapit sa isang medyo may edad na puting lalaki na may hawak na rifle, at walang ingat na nagtanong habang humihit-hit ng sigarilyo. At mayroong higit sa 10 tao sa paligid ng binata. Lahat sila ay ganap na armado at may hawak na sandata sa kanilang mga kamay, na nagbibigay sa mga tao ng medyo nakaka-relax na pakiramdam, na parang hindi nila sineseryoso ang misyon na ito. 15 tao lang sa team na ito, pero bawat isa sa kanila ay elite. Medyo mataas pa rin ang status ng team nila sa Dark Cabinet. Ang mga task na kadalasang natatanggap nila ay pawang advanced tasks, at ang success rate ng mga tasks ay ganun din. Napakaganda. Ang mahalagang punto ay ang mga armas ng pangkat na ito ay napaka-advanced, karaniwang hanggat mayroon silang pinaka-advanced na mga armas sa mundo, nasa kanilang mga kamay ang mga ito. Ang mga taong ito ay tinanggap din ng mga karakter na pumatay ng mga mandirigma noon, at sila ay mga mandirigma sa antas ng martial arts masters, kaya hindi nila sineseryoso ang gawain ni Cyrus. I advise you to be careful. I think this task may not be easy. Nabalitaan ko na maraming tao ang namatay sa kamay ng mandirigmang iyon. Napayuko din ang nasa katanghaliang lalaki at humitit ng sigarilyo, saka sumagot ng blanko ang ekspresyon. Maaari bang ikumpara sa atin ang mga iyon? Anong kagamitan ang mayroon sila at anong kagamitan ang mayroon tayo? Sa sandaling ito, sumigaw ang isa pang binata. Ang layunin natin sa misyon na ito ay hindi ang patayin ng taong ito, kundi ang maghanap ng paraan para maantala siya ng kaunti. Hanggat maantala natin siya ng kalahating oras, magkakaroon ng reward na 50 milyong US dollars. Dahan-da ang sabi ng medyo may edad na. 50 milyon, ang presyo ay tila hindi masyadong mataas. Hindi napigilan ng binata ang bahagyang pagkunot ng mga labi matapos marinig ang pangungusap na ito. Kung tutuusin, nagawa pa nila ang gawaing 100 milyong US dollars noon. 50 milyon bawat isa sa atin. Sabi ng middle-aged na lalaki sa mahinang boses. Kabanata 1977. Nagsimula ang pamamaril. Captain, nagbibiro ka ba sa amin? Kung 50 milyon ang bawat isa sa amin, 750 milyon na yan. Sobra na. Matapos marinig ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang, ang binata ay agad na napatulala, at tulala siyang nakatayo doon, hindi alam kung ano ang sasabihin. Dapat mong malaman na ang pinakamataas na gawain na tinanggap ng kanilang koponan noon ay 200 milyon para sa buong koponan. Ngunit ngayon ay makakakuha sila ng 50 milyon para sa bawat isa sa kanila sa pamamagitan lamang ng pagpigil sa isang mandirigma sa loob ng kalahating oras, na talagang hindi ka panipaniwala. Kaya sa tingin ko ay hindi madali ang gawain ito, at sinabi rin ni Darren, kung mapatay natin ang taong ito, lahat ay gagantimpalaan ng 10 bilyong US dollars. Sa sandaling ito, muling nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos niyang magsalita, natigilan ang mga tao sa team. Oh my God, lahat ay nagbibigay ng 10 bilyon. 10 milyon lang ang naipon ko pagkatapos magtrabaho sa madilim na pavilion sa loob ng napakaraming taon. Kung talagang 10 bilyon, wala na akong kailangang gawin sa buhay ko. Nakangiting sabi ng medyo may edad na. Don't think things are so simple, don't you understand that, Darren? Since he can offer such a high price, it is enough to prove that this person is not simple, so I don't expect me to kill this person. Ngayon, basta makuha mo ang 50 million pesos. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kalmado pa rin sa oras na ito, at walang ekspresyon na sinabi. I think so too. Kung talagang ganoon kadaling patayin ng martial artist na iyon, hindi babayaran ni Darren ang ganoong kalaking halaga. Kunin na lang natin ang 50 milyon.
Tumango ang lahat. Bang bang bang. Gayunpaman, sa sandaling ito, maraming malalakas na ingay ang biglang nagmula sa wala pang 500 metro ang layo mula sa kanila. Matapos marinig ang tunog ng pagsabog, ang mga mata ng kapitan ay kumislap sa pagbabantay, at mabilis niyang sinabi sa mahinang tinig. Lahat ay nakatago, ang target ay tila pumasok sa ating paligid, ang mga minahan na nakatanim sa harap ngayon ay tila pinasabog ng ang target na. Captain, ginagamit mo ba ang pinakabagong mga minahan? Tanong ng isang binata. Oo. Tumango ang kapitan. Ang lakas ng mga bagong minahan ay 10 beses kaysa sa mga minahan na ginamit namin noon. Hindi ako makapaniwala. Napakaraming minahan ang pinasabog niya ngayon lang. Kahit hindi siya mamatay, tiyak na nasugatan siya ng husto. Ang binata ay naglabas ng ngipin at nakangiting sinabi. Ibinaling ng kapitan ang kanyang ulo at sinulyapan ang binata, ngunit hindi siya nagsalita, dahil pakiramdam niya ay hindi dapat ganoon ka-simple ang usapin. Bang bang bang. Sa sandaling ito, marami pang pagsabog. At papalapit na ang pagsabog. Ito ay nagpapakita na ang target ay palapit ng palapit sa kanila. Ang mas mahalaga ay ang target ay tila hindi apektado ng mga minahan, at ang target ay lumalapit pa rin sa kanila parati. Ilang beses itong tumunog sa kabuuan. Tanong ng kapitan sa napakaseryosong tono. Parang 19 na singsing. Mabilis na sagot ng isang binata. Matapos marinig ang sinabi ng binata, tila mas naging seryoso ang mukha ng kapitan. Kumunat ang noo niya at sinabing, ito ay hindi tama. 20 minahan ang inilagay ko sa kabuuan. Makatuwiran na ang taong ito ay dapat na nagpasabog ng 19 na mina. Kung tank siya, dapat siguro tanggalin na siya ngayon, diba? Pero bakit parang wala siyang magawa? Oo, Iron Man ba ang lalaking ito? I don't believe that anyone can pass through those landmines unscathed. Kung nakatakas siya sa mga minahan na yon, I think it might be okay, but this mine have already exploded. The power of the mine should be. Boom. Bago pa matapos magsalita ang lalaki, isa na namang malakas na ingay ang umalangaw sa kanilang mga tainga. Ito ay nagpapakita na ang huling minahan ay pinasabog din. Sa ilang sandali, ang lahat ay tumingin sa harapan ng maingat. Kasunod ng marahas na pagsabog, ang mga pagsabog ng makapal na usok ay nagmula sa hindi kalayuan, at isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa makapal na usok. Ito, paano ito posible? Nang makita ng kapitan si Cyrus, na hindi nasaktan, napatulala siya. Tulala siyang nakatayo at hindi alam kung paano ilarawan ang kanyang kalooban. Pakiramdam niya ay nakakita siya ng multo. Maglakad sa mga minahan na iyon nang hindi napinsala. Hindi nakakagulat na ang taong ito ay nagkakahalaga ng napakaraming pera. Nauutol na sigaw ng isang binata. Nataranta kayong lahat, bilisan nyo ang barilin nyo, huwag nyo na siyang lalapitan. Sa wakas ay napagtanto ng kapitan na may mali, at mabilis na sumigaw sa tuktok ng kanyang boses. Ang lahat ay hindi nang ahas na magsalita ng walang kaparirakan, mabilis nilang itinaas ang mga rifle sa kanilang mga kamay, at pagkatapos ay pinaputukan si Cyrus ng galit na galit. Ngunit may mas hindi kapani-paniwalang nangyari sa kanila. Pagkatapos tumama sa katawan ni Cyrus ang mga bala na iyon, tila wala ng paraan para magdulot ng anumang pinsala kay Cyrus. Paparating na ang lokasyon. This. Who the hell is this person? Bakit walang silbi sa kanya ang mga bala? Nauutol na sigaw ng isang binata habang nakatitig kay Cyrus ng malaki ang mga mata. Tao ba ang taong ito o multo? Isa pang binata ang naglabas ng granada at inihagis sa kinatatayuan ni Cyrus. Maaari nilang panoorin ang pagsabog ng granada sa harap ni Cyrus, ngunit nang mawala ang usok, maaari pa ring lumabas si Cyrus nang hindi nasaktan. Naisip ng mga taong ito ang lahat ng naiisip na pamamaraan, ngunit walang paraan upang magdulot ng kaunting pinsala kay Cyrus. Dapat mong malaman na ang lakas ng pagsabog ng granada ngayon ay sapat na upang pasabugan ng isang sasakyan sa abo, ngunit wala itong epekto kay Cyrus. Nakakadismaya lang ang ganitong larawan. Captain, let's
Anong dapat nating gawin ngayon? Nauutal na sigaw ng isang binata. Ano pa ba ang magagawa natin? Wala tayong laban sa taong ito, umatras ka dali. Walang magawang sigaw ng kapitan. Matapos maunawaan ang ibig sabihin ng kapitan, tumalikod ang lahat at nagtakbuhan. Ngunit alam ni Cyrus na ang mga taong ito ay dapat mula sa madilim na pavilion. Siyempre hindi niya basta-basta pakakawalan sila, kaya bahagyan na ikan-away ni Cyrus ang kanyang kanang kamay. Isang gintong liwanag ang direktang lumipad. Saan man dumaan ang liwanag, bulaklak man, halaman, puno o ang mga pumatay sa nakatagong pavilion, sila ay mapuputol agad sa kalahati. Ang mga taong ito ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng awa o humangal kay Cyrus, at sila namatay on the spot. Wala pang kalahating minuto, namatay ang lahat ng team sa Dark Pavilion sa mga kamay ni Cyrus. Nang matapos ni Cyrus ang pakikitungo sa mga taong ito, hindi na siya tumigil, at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa bundok. Ang labanan ngayon ay talagang simula pa lamang, at marami pa ring mga squad mula sa lihim na pavilion ang naghihintay kay Cyrus. Ang mga taong ito ay natutokso lahat sa mataas na bounty ni Darren, at pakiramdam nila na kahit hindi sila ang kalaban ni Cyrus, sila gusto siyang pigilan. Madali para kay Cyrus na mag-night market minsan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi alam ng mga taong ito ang tunay na pagkatao ni Cyrus. Kung alam nilang kaharap nila ang sikat na God-Eater sa oras na ito, kahit nabigyan ng mga taong ito ng 10,000 lakas ng loob, tiyak na hindi siya maglalakas loob na harapin si Cyrus. At habang papalapit si Cyrus sa posisyon ni Darren, magiging mas mataas ang combat effectiveness ng team na humaharang sa kanya. Ang mga kagamitan ng mga taong ito ay magiging mas kakilakilabot, at ang bilang ng mga tao ay tataas din, ngunit walang magawa, ang mga taong ito pa rin. Hindi makalaban si Cyrus. Wala pang isang oras, isang hindi kilalang bilang ng mga tao ang namatay sa mga kamay ni Cyrus. Sa pagkakataong ito, si Cyrus ay talagang nagpatuloy sa pagpatay. Sa mga oras na ito, si Darren ay nasa command center pa ng Dark Pavilion. Maraming tao ang nagpayo sa kanya na magtago. Total, si Cyrus ang dumating para kay Darren. Ito ay magiging ligtas. Pero hindi alam ni Darren kung bakit hindi na lang siya umalis. Mr. Darren, something is wrong. Nabura na lahat ang 7th squad, 8th squad at 9th squad ng Dark Pavilion natin. Ang lakas talaga nitong si Cyrus. Sa sandaling ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagmamadaling sumugod kay Darren, at sinigawan si Darren na may sobrang excited na ekspresyon. Ano ang sinabi mo? Agad na nanlaki ang mga mata ni Darren matapos marinig ang pangungusap na ito, at hindi rin kapani-paniwala ang ekspresyon ng mukha nito. Mr. Dapon, naulipol din ang ika-6 na koponan. Gayunpaman, sa sandaling ito ay tumunog ang isa pang boses. Anong ginagawa niyo sa pagkain? Hindi ba mapipigilan ng maraming tao si Cyrus? Sumigaw si Darren sa taas ng boses. Tila hindi niya akalain na ang lakas ni Cyrus ay sobrang nakakatakot. Ayon sa normal na sitwasyon, kahit na si Cyrus ay isang 3-star martial arts master, tiyak na hindi siya magiging kaya madaling makalusot sa kanilang defense line. Tutal, mandirigma limitado ang hininga. Ngunit hindi alam ni Darren, dahil si Cyrus ay nagkaroon ng tulong ni Green Furify, ang mga taong ito ay hindi makaubos ng hininga ni Cyrus. Mr. Darren, nandito si Cyrus para sa iyo this time, or else you should hide. Excited na sabi ng medyo may edad na. Hindi ako makaalis dito. Matigas na sagot ni Darren, at pagkatapos ay nagpatuloy. Okay lang, mayroon pa kaming 5 koponan, at ang 5 koponan na iyon ay ang pinakamalaking kapangyarihan ng labanan ng aming madilim na gabinete. Hindi ako naniniwala na si Cyrus ay makakalusot sa huling 5 linya ng depensa. Matapos marinig ng nasa katanghaliang gulang ang mga salita ni Darren. Bakas sa kanyang mga mata ang kawalan ng magawa, napabuntong hininga siya at hindi na nagsalita pa, dahil alam niyang hindi nakikinig si Darren.
Tumingin si Darren sa medyo may edad na lalaki at nag-alinlangan ng 2 segundo, saka dahan-daang kinuha ang telepono at tumawag. Beep beep. Matapos mag-ring ang telepono ng ilang beses, sa wakas ay nakakonekta ang kabilang partido. Tio, papatayin na tayo ni Cyrus sa command center ng Dark Pavilion, at baka hindi na makatagal pa ang mga tao natin. Bagamat ayaw aminin ni Darren ang katotohanan ito, isa lang ang pagpipilian niya sa oras na ito, at iyon ay ang humingi ng tulong sa Panginoon ng Kadiliman. Ngayon ay mayroon pa ring 5 linya ng depensa na natitira sa Dark Pavilion. Ngunit kung gagamitin ang kasalukuyang bilis ng advance ni Cyrus, ang 5 linya ng depensang ito ay maaaring sirain ni Cyrus sa isang iglap. Kaya naman si Darren ang tumawag. Nakikita ko, ngayon ay ibinabalik mo ang mga tao sa Binya Island, at aayusin ko ang iba. Bulong ng Panginoon ng Kadiliman. Okay, naiintindihan ko. Walang magawang tumango si Darren, saka ibinaba ang telepono. Mr. Darren, ano ang sinabi ni Lord Darklord? Nang makitang ibinaba ni Darren ang telepono ay kinakabahang tanong ng nasa katanghaliang gulang. Bumalik sa Icepang Island. Sabi ni Darren sa mahinang boses. Okay, aayusin ko ang pag-urong ngayon, at hayaan ang huling 5 linya ng depensa na tulungan tayong bumili ng kaunting oras. Nang marinig ng nasa katanghaliang gulang ang mga salita ni Darren, bakas sa kanyang mga mata ang pananabik, at pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag upang ayusin ang pag-urong. Sa kabilang panig, matapos matagumpay na makapasok si Cyrus sa ika-5 linya ng depensa, nagpatuloy siya sa pagpatay, ngunit ang sinumang maglakas loob na tumayo upang pigilan siya ay haantong sa huli. Sa sandaling ito, wala sa mod si Cyrus na mag-aksaya ng oras sa mga taong ito. Isa lang ang nasa isip niya, ang hanapin ang Panginoon ng Kadiliman at iligtas si Kenny sa lalong madaling panahon. Ang mga taong ito ay nag-aaksaya ng oras. Ngunit maaaring hindi alam ni Cyrus na noong sinimulan niya ang pagpatay, ang bansang M ay ganap na nasadlok sa kaguluhan. Ang balita na lumitaw ang God Eater sa bansang M ay kumalat sa ilang mga channel. Ano? Dumating na sa bansang M ang God Eater. Ang God Eater ay hindi maaaring hindi pumunta sa bansang M, at nagsimula pang ang pumatay ng mga tao. Ito ay malinaw na hindi sineseryoso ang ating bansang M. Oo, bagamat talagang makapangyarihan itong God Eater, kahit gaano pa siya kalakas, wala siyang kapital para lumaban sa ating bansa. Ang kanyang pag-uugali ay halatang hindi sineseryoso ang ating bansa. Ang mga talakayang tulad nito ay lumalabas sa iba't ibang lugar. Dapat mong malaman na ang bansang M ay iba sa bansang F, at iba sa mga maliliit na bansang napuntahan noon ni Cyrus. Ang lakas ng militar nito ay maaaring ituring na pinakamataas na pag-iral kahit na tingnan mo ang buong mundo. Hindi sila nangangahas upang pumunta sa bansang M upang gumawa ng masama, kahit na ang mga mangangalakal na pilak at mga mandirigma ng mga Diyos ng lupain ay takot na takot sa lakas ng bansang M. Kung ang bansang M ay talagang pinukaw, ang kahihinatnan ay kapahamakan. At ang iniisip ngayon ni Cyrus ay ang mabilis na mahanap ang Panginoon ng Kadiliman at pagalingin si Kenny. Hindi niya kailanman naisip ang mga isyong ito. Sa isang sandali, ang mga aksyon ni Cyrus ay naging dahilan upang pumulo ang buong bansa ng M. Pagkatapos ng lahat, si Cyrus ay gumawa lang ng ganoong kalaking kaguluhan sa bansang F ilang araw na ang nakalipas, at ngayon ay muli siyang nakarating sa bansang M. Mahirap na huwag-hulaan ang mga tao kung ano ang layunin ni Cyrus. Sa pagharap sa matinding presyon ng opinyon ng publiko, ang mga matataas na opisyal sa bansang M ay kailangang gumawa ng ilang mga reaksyon. Siyempre, may mas mahalagang punto na ang mga matataas na opisyal na ito sa bansang M ay nakikipagsabuatan sa Panginoon ng Kadiliman. Ang mga matataas na ito ang mga pinuno ng antas ay madalas na kailangang patago ang madilim na pavilion ay ginagamit upang harapin ang ilan sa kanilang mga kalaban. Kaya ang madilim na pavilion ay napakahalaga din sa kanila, hindi nila basta-basta mapapanood ang madilim na pavilion na sinisira ni Cyrus ng ganito. Ngunit ngayon ay may isa pang sitwasyon. Ibig sabihin,
Ang sikretong gabinete lamang ang pinupuntirya ni Cyrus. Hindi laban sa bansang M, kaya wala silang paraan para magamit ang opisyal na kapangyarihang militar para harapin si Cyrus, maaari lamang silang gumamit ng ibang paraan para harapin. Bagay sa kaso ni Cyrus. Bigla na lang halos lahat ng mga mersenaryo at mandirigma sa bansang M ay nakatanggap ng balita at sunod-sunod na sumama sa labanan. Bagamat alam din ng mga manlalaban na ito kung gaano kakilakilabot ang lakas ni Cyrus, ngunit sobra-sobra na ang bounty na ibinigay ng Dark Pavilion at ng top management ng Country M. Ngunit ang sino mang tumatanggap ng gawain, magtagumpay man o mabaigo, ay makakakuha ng gantimpala na 50 milyon. Kung mapatay si Cyrus, ang mga kalahok ay magkakaroon ng gantimpala na 300 milyon. Ang ginto ay 10 bilyon. 10 bilyong dolyar. Dapat mong malaman na ang numerong ito ay isang numero na hindi pa lumalabas noon. Walang sino man ang makakapagbigay pansin dito sa sikretong gabinete at ng pinakamataas na pamamahala ng bansang M. Si Cyrus ay maaaring ituring na numero 1 tao sa ngayon. At ang mas hindi kapanipaniwala ay ang lahat ng sumali sa misyon, kahit na wala kang gagawin, ay makakakuha ng 50 milyon. Kapag namatay si Cyrus, bawat tao ay makakakuha ng 300 milyon. Sa isang iglap, nagulo ang buong bansang M. Walang nag-akala na may isang taong magiging napakahalaga. My God, who the hell is this time? Bakit may magbabayad ng napakaraming pera para sa buhay niya? Oo, kung mapapatay mo talaga ang taong ito, lahat ay magkakaroon ng bounty na 300 milyon, na talagang hindi ka panipaniwala. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala ng misyon na ito, mayaman talaga. Posibleng ilabas ang ganoong mataas na antas ng misyon, at walang sino man ang nag-alinlangan sa pagiging tunay ng misyon na ito. Ilan sa tingin mo ang magagawa sa buong M bansa? Pwede ba yung mga taong nasa taas? Ito ay dapat ang gawaing inilabas ng mataas na antas at ng madilim na pavilion na magkasama. Kung ganoon pupunta tayo. Originally, ang mga taong ito ay nag-aalinlangan pa rin sa kanilang mga puso. Kung tutuusin, hindi nila alam kung totoo ang balita. Kung ito ay hindi totoo, hindi ba ito ay isang pag-aaksaya ng trabaho? Maari na ba tayong umalis? Hindi napigilan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mapamura matapos marinig ang pangungusap na ito, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Sa palagay mo ay hindi talaga kasing simple ng iyong naiisip, hindi ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang layunin ng misyong ito ay bait ng Diyos. Kagat ng Diyos. Matapos marinig ang pangalan, natigilan ang lahat sa kinauupuan, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi kapanipaniwala. Bagamat nahulaan na nila na ang target ng misyon na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao, hindi ko rin inaasahan na ang suporta ng kabilang partido ay sobrang nakakatakot. Nakakatakot ang lakas nitong God Eater. Kung hindi mo maintindihan, pwede ka munang magtanong tungkol sa kanya. Dahan-daang sabi ng medyo may edad na. Matagal ko nang alam ang tungkol sa God Eater na ito. Isa siyang freestar martial arts master, at talagang nakakatakot ang kanyang lakas, pero ano? Mahirap talunin ang 2 kamao gamit ang 4 na kamay. Sobra, ako lang. Sumama sa saya, tapos makakakuha ako ng reward na 50 milyon, hindi ba walang kabuluhan ang perang ito? Nakangiting sabi ng isang binata. Kabanata 1978. Ang lambat ng langit at lupa. Hindi lahat ay karapat-dapat na lumahok sa misyon na ito. Ang pinakamahina ay dapat na isang 2-star martial arts master. Kung hindi ka isang mandirigma, kailangan mong magkaroon ng kapangyarihang panlaban na maihahambing sa isang 2-star martial arts master. Ikaw ba ay sa tingin mo kaya mo? Napakunot ang bibig ng nasa katanghaliang gulang at sinabi. Matapos marinig ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Lahat ay natigilan sa kinatatayuan, ang kanilang mga ekspresyon ay napakawalang imak, dahil hindi nila akalain na ang mga kondisyon ng kabilang partido ay magiging malupit. Mukhang hindi ko makuha ang pera. Napabuntong hininga ang binata sa mahinang boses.
Tiyak na hindi namin makukuha ang pera, ngunit ang ilang mga tao ay makakakuha nito. Malumanay na sabi ng medyo may edad na. Tama ang sinabi ng nasa katanghaliang gulang. Bagamat walang gaanong mandirigma sa bansang M, maraming malalakas na lalaki mula sa iba't ibang panig ng mundo na dumiretso sa posisyon ni Cyrus. Walang paraan, ang bounty na ibinigay ng pinakamataas na pamamahala ng bansang M ay sobra-sobra, at ang mga taong ito ay walang paraan upang tanggihan ang ganoong kalaking halaga ng pera. At may mas mahalagang punto. Iyon ay itinago ng matataas na opisyal ng bansang M at ng Dark Pavilion ang pagkakakilanlan ni Cyrus bilang isang God-Eater mula sa mga taong ito. Nahumantong sa maraming tao na hindi alam ang lakas ng kanilang target. Sa karamihan, ito ay ilang haka-haka lamang sa aking puso. Sa simula, ang matataas na antas na executive ng bansang M at ang mga tao sa secret cabinet ay nagpahayag ng pagkakakilanlan ni Cyrus sa publiko. Ngunit ang titulong God-Eater ay masyadong nakakatakot, at walang sino man ang nangahas na gawin ang gawaing ito. Kaya kalaunan ay maaari na lamang nilang piliin na itago ang pagkakakilanlan ni Cyrus, kaya napakaraming malalakas na lalaki at mersenaryo ang lumahok sa labanang ito. Biglang nagtipon ang malalakas na lalaki sa bansang M, lahat ng uri ng martial arts expert at mersenaryo ay nagsama-sama, at sa pagkakataong ito ay isa lang ang target nila, at iyon ay si Cyrus. Kasabay nito, nasira na ni Cyrus ang lahat ng huling 5 linya ng depensa ng Dark Pavilion. Dapat sabihin na ang huling martial arts defense line ng Dark Pavilion ay medyo may kakayahan. Bago idagdag si Cyrus, nakaranas siya ng isang malaking labanan, kaya ang hininga ay hindi masyadong matatag ngayon. Ang huling 5 linya ng depensa ay naantala ng 2 oras. Nang dumating si Cyrus sa command center ng Dark Pavilion, nalaman niyang lumipat na si Darren kasama ang kanyang mga tao. Si Cyrus ay nakaupo sa command center, ang isa ay naghahanda na magpahinga, at ang isa naman ay gagamitin ang kanyang espiritual na kahulugan upang ikulong ang posisyon ni Darren. Alam niyang saglit lang dapat umalis si Darren kaya hindi dapat mahirapang hanapin ngayon ang pwesto ni Darren. Oo nga, pagkatapos ng mahigit 2 oras, sa wakas ay nailok ni Cyrus ang posisyon ni Darren. Sa mga oras na ito, kara-rating lang ni Darren sa Icetooth Island. Hindi ko akalain na ganito kabilis tumakbo ang taong ito. Hindi napigilan ni Cyrus na mapabuntong hininga. Ang Binya Island ay hindi bababa sa 1,000 kilometro ang layo mula sa kasalukuyang lokasyon ni Cyrus, at ang huling 5 linya ng depensa ay inabot si Cyrus ng wala pang 2 oras. Talagang hindi ka panipaniwala na kayang tumakbo ng libo-libong kilometro sa loob ng 2 oras. Umupo si Cyrus sa command center at nagpahinga ng mahigit kalahating oras, at pagkatapos ay muling pumunta sa kalsada. Ngunit maaaring hindi alam ni Cyrus na maraming puwersa ang nagtipon-tipon sa isla ng Binya sa panahong ito. Ang ilan sa mga puwersang ito ay mga mersenaryo at ang iba ay mga dalubhasa sa martial arts. Iisa lamang ang layunin nila na magtipon sa isla ng Binya, ang hintayin ang pagdating ni Cyrus. Lumitaw. Ang temperatura ng Binya Island ay mas mababa sa -10 degree sa buong taon. Kaya ang lugar na ito ay hindi angkop para sa normal na kaligtasan ng tao, na humahantong sa katotohanan na walang mga residente sa Binya Island. Ang dahilan kung bakit hiniling ng Panginoon ng kadiliman kay Darren na pumunta sa Binya Island ay dahil naisip niya na kung ang kanyang mga tao ay talagang hindi kalaban ni Cyrus. Kung gayon maaari niyang direktang hayaan ang pinakamataas na pamunuan ng bansang M na gumamit ng kapangyarihang militar upang maghulog ng mga misail upang ganap na pumatay. Cyrus. Kung tutuusin, ang isla ng Binya ay isang lugar na walang nakatira, at ito ang pinakamagandang lugar para maglunsad ng mga misail. Kung ito ay nasa teritoryo ng bansang M, hinding-hindi maglalakas loob ang mga matataas na opisyal ng bansang M na gumamit ng gayong mga sandata ng malawakang pagsira. Maaaring ngayon ang pinakaabalang araw sa isla ng Binya. 10,000 tao ang nagtipon-tipon sa isla ng Binya. Malaking bahagi pa nga ng mga taong ito ang namuhay ng hiwalay sa mga bundok.
pinili pa rin ng mga tao na kumilos. Kung tutuusin, kung magagawa ng gawaing ito matagumpay na makumplito, kung gayon ang mga matataas na opisyal sa bansang M ay may utang na loob sa kanila, at maaari rin silang makakuha ng malaking pabuya. Ang sarap sabihin. Sa pangkalahatan, hanggat ang mga organisasyon na maaaring tawaging pangalan sa mundo ay dumating sa Ice Pang Island. Ang ilan sa kanila ay mga mandirigma sa antas ng martial arts masters, habang ang ilan ay mga tunay na mersenaryo. Ang pinaka-advanced na armas sa mundo, hindi kalabisan na sabihin na ang mga labanan ng mga taong ito ay maihahambing pa sa ilang bansang may katamtamang lakas ng militar. Kalmado ang mga ekspresyon ng mukha ng lahat, dahil sa kanilang mga mata, dahil sa napakaraming masters na dumating, dapat madaling patayin ang target. Ngayon ay depende kung kaninong swerte ang mas mahusay, kung sino ang makakakuha ng 10 bilyong pabuya. Alita ba ang target? Hindi pa lumalabas. Sa oras na ito, maraming mga mersenaryong pinuno ang nagtitipon at nagkukwentuhan, at nararamdaman nila na ang kasalukuyang kalagayan ng mga taong ito ay napaka-relax pa rin. By the way, alam mo ba kung sino ang target natin this time? Bakit nagkagulo ang top management ng Country M? Ang isa sa mga itim na lalaki ay may dalang machine gun at walang ingat na sumigaw. I'm not very clear about the specific information of the target, but according to what I know, isa lang daw ang nasa kabila, and he is still going for Darren in the secret cabinet. Doon ay isa ring mas mahalagang punto na binaril ng taong ito. Ang pagbagsak ng lahat ng linya ng depensa ng madilim na pavilion ay nagpapakita na ang lakas ng taong ito ay hindi dapat maging simple. Isang binata na may pulang buhok ang nagsalita. Dapat pambihira ang lakas ng kalaban, kung hindi tayo embotado ng matataas na opisyal sa bansang M dito. Alam mo ba kung saan galing ang taong ito? Tanong ng malaking itim na lalaki. Dapat Chinese. Sabi ng isa pang medyo may edad na kalbo na may upos ng sigarilyo sa bibig. Inchik. Matapos marinig ang pangungusap na ito, isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ng malakas na itim na lalaki, at sinabi niya sa mahinang boses, kailan lumitaw ang gayong Panginoon sa Huaxia, na nang ahas na lumaban sa bansang M. Hindi ba ito manliligaw na kamatayan? Sa tingin ko din. Sa oras na ito, ang lahat ay nagtatanong tungkol sa balita ng isa't isa, at sila ay napaka-curious pa rin tungkol sa layunin ng misyong ito. Siyempre, hindi sila tanga. Alam nila sa kanilang mga puso na marami ng mga master sa isla, at ngayon ang labanan sa pagitan nila ay umabot sa isang napaka-nakakatakot na antas, at ang target ay maaaring hindi na lumitaw. Kung lumitaw ang target, nangangahulugan ito na ang target ay malamang na hindi natatakot sa kanila. Ang mga taong ito ay nag-iisip sa kanilang mga puso kung kailan ang pinakaangkop na oras upang gumawa ng isang hakbang, upang makakuha ng pinakamalaking benepisyo para sa kanilang sarili. Sa tuwirang pananalita, ang mga taong ito ay hindi nagsagawa ng kanilang buhay para sa pinakamataas na pamamahala ng bansang M. Pumunta sila rito para lamang sa isang layunin, at iyon ay upang makakuha ng pera. Narinig mo ba? Dumating na dito ang number 1 boxing champion ng bansang M. Balita ko, parang napakalakas ng boxing champion na ito. Balita ko, pwede niyang direktang pasabugan ng isang armored vehicle sa isang suntok. Hindi ko alam kung hindi totoo. Sa pagkakataong ito, sumigaw ang isang binata sa sobrang excited na tono. Hindi lang boxing champion ang naririto, pati ang numero 1 dakilang salamangkero ng bansang Y. Nabalitaan ko na ang dakilang salamangkero na ito ay maaaring tumawag ng hangin at ulan. Mukhang dumating na ang taong bulkan na nanirahan sa kabundukan sa loob ng maraming taon. O Diyos ko, sino ang target sa pagkakataong ito? Nakakaakit sila ng napakaraming malalakas na tao. I think this matter may not be easy this time. Kung ang kabilang partido ay isang tao lang talaga, hindi ito posibleng makakuha ng napakaraming malalakas na tao. Bigla na lang, sunod-sunod na nagtipon-tipon ang mga martial arts masters sa Binya Island. Kahit sino sa mga taong ito ay magiging isang makapangyarihang buhay.
Kapag lumitaw sila sa Binya Island, magdudulot sila ng malaking kaguluhan. I have to say, totoo na ang pera ay nakakapagpabalik ng multo. Kung hindi dahil sa sobrang taas ng reward sa mission na ito, hindi ako maniniwala na ang top management ng bansang M ay makakatawag ng napakaraming eksperto. Tandang padamdam panipi. Isang maputi ang buhok na matandang damilat ang mga mata at tumingin sa malayo, mahinang bamantong hininga. Tama. Dapat nandito ang mga taong ito para sa pera. Hindi biro ang 10 bilyong pabuya. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalaking pabuya sa buhay ko. Napakaraming masters natin dito. Kahit na ang target ay may malaking kakayahan, tinatayang mamamatay siya, kaya sa tingin ko ay hindi na kailangang gumawa ng anumang bagay, tahimik na maghintay para sa pera. Sa sandaling ito, nakangiting sabi ng isang malakas na lalaki. It would be the best kung makukuha natin ang pera ng ganoon kadali. Ngayon ay nag-aalala ako na kung ang target ay hindi lalabas, hindi ba lahat tayo ay nagtatrabaho ng walang kabuluhan? Sa sandaling ito, sinundan ng isa pang tao. Oo, kung talagang hindi lalabas ang target, baka mag-aaksaya talaga tayo ng oras. Bakas din ang pag-aalala sa mga mata ng iba. Sa oras na ito, hindi nag-aalala ang mga taong ito sa pagdating ni Cyrus. Ang inaalala nila ay kapag hindi dumating si Cyrus, ito ay magiging problema. Boss. Sa sandaling ito, isang binata ang nagmamadaling pumasok sa tent. Anong meron? May mali ba? Isang malakas na itim na lalaki ang biglang tumayo at nagtanong na may excited na ekspresyon. Tama, may nakitang tao ang drone namin sa ibabaw ng dagat, isang binata mga 20 taong gulang. Sagot ng binata. Isang tao lang. At isang binata na nasa 20s. Halatang natigilan ang malakas na itim na lalaki matapos marinig ang sinabi ng binata, na parang medyo nagulat sa balita. Hindi lang ang malakas na lalaking itim ang nag-react ng ganito, pati ang ibang tao ay mukhang tuliro. Nagkatinginan ang lahat na may pagtataka sa mga mata, dahil hindi nila akalain na sa paghihintay ng ganoon katagal, 20 taon lang ang kanilang hinintay matanda sa huli, kabataan. Walang litrato ng target. Tanong ng malakas na itim na lalaki sa mahinang boses. Masyadong mabilis ang galaw ng kabilang partido, hindi na namin makuhanan ng litrato ang kabilang partido. Sagot ng binata. May kakaibang tingin sa mga mata ng malakas na itim na lalaki matapos marinig ang pangungusap na ito. Dahil alam niya sa kanyang puso na ang mga drone na ginamit ng kanilang koponan ay ang pinaka-advanced na drone sa mundo, maliban kung ang bilis ng kabilang partido ay talagang napakabilis. Mabilis. Horror, kahit na nalampasan ang bilis ng tunog, kung hindi, imposibleng mabago ang drone na makuha ang itsura ng kalaban. Captain, nakita na namin ang target, at mukhang nakita na kami ng kabilang partido, dapat na. Sa sandaling ito, tumunog ang walkie-talkie ng isa pang tao. Pero bago pa man matapos magsalita ang nasa kabilang side, tumigil na ang boses sa walkie-talkie. Ilang beses sumigaw ang nasa katanghaliang lalaki sa walkie-talkie, ngunit wala man lang sumasagot. Tawag. Hindi napigilan ng nasa katanghaliang gulang na huminga ng malalim, saka ibinaba sa kamay ang walkie-talkie, kinusat-kusot ang mga mata, hindi alam kung ano ang nasa puso niya. Sa isang sandali, ang mga mukha ng lahat ng naruroon ay naging napakapangit, at ang lahat ay nagkatinginan sa isa't isa na walang takot, hindi alam kung ano ang gagawin. Dapat naabot ng mga miyembro ng team ko ang target, dapat patay na sila. Sabi ng isang medyo may edad na napakapangit ng mukha. Ang mga miyembro ng iyong koponan ay napatay ng target ng napakabilis. Gulat na sabi ng malakas na itim na lalaki. Oo, Eagle, hindi ka maaaring magbiro tungkol sa ganitong bagay. Bagamat walang gaanong tao sa iyong koponan, lahat sila ay mga manlalaban sa antas ng martial arts masters, at lahat sila ay nilagyan ng iba't ibang makapangyarihang armas. Paano napakabilis? Natanggal ang target. Ang iba ay parang hindi makapaniwala, nakasimangot at nagtatanong sa medyo may edad na agila.
Kung hindi pa sila patay, siguradong patuloy silang makikipag-ugnayan sa akin. Ilang minuto na ang lumipas at hindi pa rin nila ako kino-contact. Sapat na ito para patunayan na maaaring pinatay na sila ngayon. Tumingin si Eagle sa mga taong naroroon at walang ekspresyon na sinabi. Ang bawat tao ay mayroon pa ring pag-unawa sa lakas ng mga taong iyon sa ilalim ng kamay ni Agila. Alam nila sa kanilang mga puso na dahil madaling mapatay ng target ang mga tauhan ni Eagle sa napakaikling panahon, makikita nila ang lakas ng kalaban mula sa puntong ito. Ang nakakatakot pa rin ang lakas. Pambihira yata ang lakas ng target. Sa sandaling ito, hindi napigilan ng isang tao ang buntong hininga. Naghanda na kami para sa puntong ito. Kung ordinaryong tao lang ang kabilang partido, hindi magkakaroon ng ganoong kalaking kaguluhan sa tuktok ng bansang M, pero kahit anong mangyari, napakaraming tao, ito kahit gaano kalakas. Ang tao, imposibleng maging kalaban natin. Walang ekspresyong sigaw ng isang kapitan. Yeah, we are in this line of work ourselves. We have not experienced any big storms. As long as we join forces, I believe it will be useless even if the gods come, not to mention na napakaraming martial arts. Mga master sa isla ngayon. Sumunod naman ang iba. Huwag maging idle, lahat, hayaan ang iyong mga tao na pumasok sa estado ng pakikipaglaban. Isang medyo may edad na lalaki na may malaking balbas ang naglabas ng walkie-talkie at nagutos habang nagsasalita. Kailangan kong sabihin na kahit na ang mga taong ito ay tila hindi mapagkakatiwalaan, ang kanilang mga katangian sa pakikipaglaban ay talagang nakakatakot. Wala pang kalahating oras ang lumipas mula nang lumitaw si Cyrus, at 10,000 tao ang lahat ay nagtipon sa on the coastline, sila binalak hintayin si Cyrus dito. Umila ang mga taong ito sa mahabang pila, at lahat ay may hawak na sandata sa kanilang mga kamay. Sa sandaling lumitaw si Cyrus, itutuon ng mga taong ito ang kanilang apoy ng sabay-sabay, sinusubukang patayin si Cyrus sa pinakamaikling panahon. Bigyan si Cyrus kahit ano pagkakataong gumawa ng hakbang. Ang mga kapitan ng mga mersenaryong ito ay nakaupo sa tent at nag-uutos sa mga taong ito, sa mga oras na ito. Ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay labis na kinakabahan, tutal, hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari. Magulat sa kapitan, ang ikatlong pangkat ay nakasagupa ng kalaban, at ang buong hukbo ay nalipol. Magulat sa kapitan, lahat ng 13 miyembro ng Black Rock Team ay napatay. Iulat, ang aming panig ay dumanas ng mabibigat na casualty. Nakakatakot talaga ang lakas ng kalaban, at parang walang epekto sa kanya ang mga bala natin. Malapit na siyang mapunta. Ilang saglit pa ay tumutunog ang mga boses na ganito sa kanilang mga tainga. At ang mga ekspresyon ng mukha ng lahat ay lalong naging pangit, hindi nila akalain na mangyayari ang ganoong sitwasyon, at ang lakas ng pakikipaglaban ng kalaban ay umabot na sa ganoong antas. Mula sa sandaling lumitaw ang target, wala pang kalahating oras ang lumipas, at 300 tao na ang namatay sa labanan. At ang mas nakakatakot sa kanila ay ang kanilang mga tao ay tila walang paraan upang magdala ng anumang mga hadlang kay Cyrus. Si Cyrus ay sumulong ng walang harang, at ang kanyang bilis ng pagkilos ay hindi naapektuhan. Hindi katakataka na pinatawag tayong lahat ng top management ng bansang M. Ang lakas ng taong ito ay nakakatakot. Bagamat hindi makuha ng kanilang mga drone ang hitsura ni Cyrus, halos nakuha nila ang proseso ng labanan. Ang mga taong iyon ay para bang ibinigay sila ng walang bayad sa harap ni Cyrus. Kahit saan dumaan si Cyrus ay puno ng mga casualty, at walang hindi ko makita kung paano ito nagawa ni Cyrus. Ang mga taong ito ay mas marami o hindi gaanong nakapaghanda sa psikolohikal na bagay noon pa. At alam nilang lahat na ang lakas ni Cyrus ay tiyak na nakakatakot, ngunit walang nag-iisip na ang lakas ni Cyrus ay maaaring nakakatakot. Lahat, huwag magpanik. Simula pa lang ito. Kung tutuusin, 10,000 tao na tayo sa pagkakataong ito. Ngayon ay ilang daang tao lang ang nawala. Wala nang dapat ikatakot.
Sabi ng isang gwapong binata sa malamig na boses. Tama. Ang mga armas na ginamit natin sa pagkakataong ito ay lahat ng pinakamahusay na armas. At ito ay simula pa lamang. Ang susunod na bagay ay ang highlight. Hindi tayo dapat mawalan ng kontrol dahil dito. Oo. Kahit gaano kalakas ang kalaban. Hindi ako naniniwalang makakayanan niya ang mga bala ng rocket launcher, not to mention that Country M has equipped us with tanks this time, kaya siguradong mapapatay niya ang batang ito. Matapos marinig ang mga salitang ito, bahagyang natahimik ang lahat. Mayroong hindi mabilang na mga armas sa kanilang mga kamay, at mayroon din silang napakalaking bentahe sa mga numero, kaya hindi na kailangang alalahanin ang kasalukuyang pagkawala. Higit pa, ang mga taong ito ay naglatag na ng lambat sa Binya Island's IQ. Kung talagang pupunta si Cyrus sa Binya Island, ito ay magiging dead end. Matapos kumalma ang lahat, kinuha nila ang walkie-talkie at ipinagpatuloy ang pagdidirekta sa labanan. Kabanata 1979. Pag-akyat sa tuktok ng Icetooth Island. Bagamat patuloy na papasok ang iba't ibang balita, ang mga taong ito ay halatang hindi na tulad ng dati. Naiintindihan nila na kung talagang gusto nilang makuha ang mataas na bounty na ito, dapat silang magbayad ng isang tiyak na halaga. Ang presyo, at ang perang ito ay sapat na para sa kanila. Mabuhay habang buhay, kaya balewalain kahit ang buong hukbo. Sa isang kisap mata, isang oras na ang lumipas. Sa oras na ito, ang lahat ay abala, walang paraan, ang bilis ng pasulong ni Cyrus ay masyadong nakakatakot. Magulat, ang target ay nasa harap na ngayon ng huling linya ng depensa. Sa sandaling ito, tumunog ang walkie-talkie ni Eagle. Matapos marinig ang pangungusap na ito, hindi na mamalayan ng agila na dinilaan ang kanyang mga labi, at sinabi sa mahinang boses, napakabilis talaga nito, sumugod ito sa huling linya ng depensa na naayos ko ng napakabilis. Eagle, kailangan mo ba ng tutulong sa akin? Magiliw na tanong ng medyo may edad na lalaki sa tabi ni Eagle. Hahaha, syempre hindi naman kailangan, ang hinihintay ko ay dumating siya sa huling linya ng depensa. Diretsyong tumawa ang agila at sumagot. Napatingin ang lahat kay Eagle, na may pagtataka sa mga mukha, dahil alam nilang tuluyan nang nabura ang grupo ni Eagle, at hindi nila maisip kung bakit natatawa pa si Eagle sa mga sandaling ito. Boom! Gayunpaman, nang ang lahat ay nagtataka, biglang nagkaroon ng malakas na ingay. Bagamat malayo pa sa kanila ang lugar ng pagsabog, dahil napakalakas ng tunog ng pagsabog, maririnig ito ng mga taong ito, at naramdaman pa nila ang matinding panginginig ng lupa. Anong nangyayari dito? Nagtinginan ng ilang kapitan sa isa't isa na walang laman na pagkadismaya, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay tila labis na naguguluhan. Huwag kabahan, lahat, ito na ang huling linya ng depensa ko. Bahagyang ngumiti ang agila, at pagkatapos ay nagpatuloy. Mayroon akong nagbaon ng 30 toneladang pampasabog sa lupa. Sa sandaling sumabog ang 30 toneladang pampasabog, ito ay isang kakilakilabot na puwersang nakamamatay. Alam mo sa iyong puso na ang mga pampasabog ay mayroon na na-detonated. Ibig sabihin, ang bata ay pinasabog ng aking mga pampasabog, hindi ko magagarantiya na ang bata ay mamamatay, ngunit hindi bababa sa siya ay malubhang nasugatan, at ang iba ay may iwan sa iyo. No wonder kanina ka pa nakaka-relax kaya nagligtas ka pa ng kamay. Oo, Eagle, kung mapatay ko ang target, pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking bounty. Matapos marinig ang sinabi ng agila, ang lahat ay nagpakita ng nasa sabik na mga ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang buong 30 tonelada ng mga pampasabog. Kahit na hindi direktang mapatay si Cyrus, napakadaling masugatan ng seryoso si Cyrus. Kapag si Cyrus ay malubhang nasugatan, darating ang kanilang pagkakataon. Sa mata ng mga taong ito, ang lakas ng mandirigma ay talagang nakakatakot, ngunit gaano man kakilakilabot ang lakas ng mandirigma, siya ay walang iba kundi isang mandirigma.
Ang kanyang katawan ay pisikal na katawan pa rin, at ito ay ganap na imposible na makipagkompetensya sa mga sandata tulad ng bomba counterbalance. Pinaikit ni Eagle ang kanyang mga mata at tumingin sa screen na nasa harapan niya, parang gusto niyang makita kung paano sasabog si Cyrus. Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan siya sa kinatatayuan, at ang ngiti sa kanyang mukha ay agad na natigil. Mabagal na lumabas ang isang binata na parang walang nangyari. Ito. Anong nangyayari dito? Nakatitig sa mga eyeballs ang agila na para bang hindi niya matanggap ang katotohanan ito, dahil naisip niya na medyo hindi kapani-paniwala. Tao ba ang taong ito o multo? Tinitigan ng agila si Cyrus sa screen at nanginginig na bamantong hininga. At ang iba naman ay parang nabigla sa eksenang ito, nanlaki ang mga mata at hindi alam ang sasabihin. Marahil ay dahil naubos ni Cyrus ang halos lahat ng hininga sa kanyang katawan upang labanan ang epekto ng pagsabog ngayon, na nagpabagal sa bilis ni Cyrus. At sa wakas ay nakita na ng lahat si Cyrus ng malinaw sa screen. Bakit parang pamilyar ang taong ito? Sabi ng isang medyo may edad na lalaki sa tonong naguguluhan. Oo, medyo seryoso pa rin ako, parang nakita ko na tong taong to somewhere. Nakita ko rin. Nagtipo ng lahat sa harap ng screen, nag-uusap sa mga tonong naguguluhan. Ang taong ito ay tila ang maalamat na God-Eater. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang tao ang biglang nagsalita. Sa isang iglap, natulala ang lahat matapos marinig ang pangungusap na ito, at tulala silang nakatayo, hindi alam kung ano ang sasabihin. Walang nakaisip na ang target nila sa pagkakataong ito ay ang sikat na God-Eater. Ano ang gagawin ng matataas na opisyal ng bansang M? Pagtingin sa screen, hindi napigilan ni Eagle na magpakawala ng mapait na ngiti. Sa kabilang banda, si Cyrus, na nakatuntong nasa Binya Island, ay may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata sa oras na ito, dahil sa una niyang iniisip na hanggat tinuturuan niya ang mga taong ito ng ilang mga aralin, malalaman nila ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila at ng kanyang sarili, ngunit siya hindi nila inaasahan na sasalakayin ng mga taong ito si Cyrus na parang desperado na para sa kanilang buhay. Kung ang mga kalaban ang nakaharap sa harapan, madali silang haharapin ni Cyrus sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa isang hininga. Ngunit walang magawa, ang mga labanan ng mga taong ito ay naging mayaman, at marami pa rin ang mga pananambang, at ang lalong nagpagulo kay Cyrus ay marami pa ring mga nakatagong sniper. Ang pinakamalaking kahinaan ni Cyrus ay maaaring ang kanyang pisikal na katawan, gaano man kalakas ang lakas ni Cyrus, ang kanyang pisikal na katawan ay ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, dapat mag-ingat si Cyrus, dahil kung siya ay medyo pabaya, siya ay mawawala ng tuluyan. Originally, hindi kita gustong patayin, pero dahil matigas ang ulo mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Huminga ng malalim si Cyrus, at agad na naging isang kidlat at sumugod sa karamihan. Bagaman ang mga taong ito ay may mahusay na kagamitan kumpara kay Cyrus, ang kanilang bilis ay walang banggitin, kaya sa isang kisap mata, daan-daang tao ang muling lumipad palabas. Sa pagkakataong ito si Cyrus ay wala nang maging maawin, kumalangaw ang mga hiyawan. Ang buong Binya Island. At ngayon lang napagtanto ng mga kapitan sa tent na si Cyrus ang God-Eater. Sandaling pangit ang mga ekspresyon ng mukha ng lahat, nagnanga ang mga ngipin at tumingin sa screen sa harap nila, may galit sa mga mata bukod sa galit. God-Eater pala. Umupo ang agila sa upuan at sinabing may desperado na ekspresyon. Ang mga high-level executive ng bansang M ay mga bastard lang. Malinaw nilang alam na ang target ay ang God-Eater, pero hindi nila sinabi sa amin ang identity ng target. Hindi ba tayo pinaglalaroan nito? Sinundan ito ng isa pang tao. Oo, kung kilala ko ang God-Eater sa kabila, let alone 10 billion, kahit 100 billion to 1 trillion, siguradong hindi ako makakapunta dito. Hindi ba malinaw na dapat tayong maging cannon fodder? Panipi. Sabi ng binata na may dilaw na buhok sa mahinang boses. Marami na ring narinig ang mga taong ito tungkol kay Cyrus sa panahong ito.
Ang balita na tinalo ng God Eater ang 3 freestar martial arts masters ng mag-isa sa bansang F ay kumalat, at sinimulan nilang salakayin ang God Eater. Han, ito ang halatang naiinip na mabuhay. Walang kwentang sabihin ang mga bagay na ito ngayon. Masyadong delikado ang isla ng Binya. I'm better let my people retreat as soon as possible. I just don't want the money. Tama, umalis na tayo sa lugar na ito ng tama at mali sa lalong madaling panahon. Ano ang kinalaman ng pakikibaka sa pagitan ng kanilang malalaking putok? Kung mananatili tayo dito ngayon, tayo ay magiging kanyen. Malinaw, maraming tao ang umatras ngayon, at ayaw nilang manatili dito para mamatay. Urong. Matapos marinig ang sinabi ng lahat, ang agila ay hindi napigil ang mapamura, at saka mahinang nagsabi. Hindi ka ba masyadong walang muwang? May panahon pa ba para umatras ngayon? Then what if aminin na lang natin ang pagkatalo? Patuloy na tanong ng binata na dilaw ang buhok. Paano mo matitiyak na aaminin ng lahat ang pagkatalo? Kung may patuloy na umaatake sa God Eater, mamamatay pa rin tayo. Sumagot ang agila sa mahinang boses, at pagkatapos ay nagpatuloy. Mayroon lamang isang paraan sa harap natin ngayon, at iyon ay ang patayin ng kumakain ng Diyos ng buong lakas. Hindi na ito pakikipaglaban para sa mga gantimpala, ngunit para sa ating buhay. At lumaban. Ang lahat ay tumingin sa posisyon ng agila. At ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay napakawalang magawa, ngunit wala silang magagawa, dahil wala silang ibang pagpipilian ngayon, kundi ang lumaban. Sa kabilang panig, sinimulan ni Cyrus ang isang napakahigpit na labanan sa mga taong ito sa Binya Island. Sa ilang sandali, si Cyrus ay tila pumatay ng mga Diyos, malayang dumarating at umalis sa gitna ng mga tao, at ang mga taong iyon ay walang paraan para pigilan si Cyrus. Sa mga mata ni Cyrus, ang mga taong ito ay parang mga langgam, at sila ang pinaka-vulnerable. Inilarawan bilang mahina. Hindi ito maaaring maging mas angkop. Sa oras na ito, si Darren ay nagtatago sa pinakamalalim na bahagi ng Icetooth Island. Itinago ng Dark Pavilion ang isang lihim na base sa Icetooth Island. Napakahigpit daw ng mga bantay ng sikretong base na ito. Kahit na ihulog ang mga missile sa Icetooth Island, hindi ito makakasama sa mga tao sa secret base. Kaya ligtas pa rin si Darren sa mga oras na ito. Si Darren ay tumingin kay Cyrus sa screen na parang Diyos ng kamatayan, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala, hindi niya akalain na ang lakas ni Cyrus ay napakaganda. Mukhang nagkagulo talaga kami this time. Kung alam ko lang na ang taong iyon ay ang master ng God Eater kanina, pinatay ko na siya ng diretso. Nagngangalit si Darren at bamulong. Mr. Darren, baka hindi na makatagal ang mga mersenaryong iyon, mag-isip tayo ng ibang paraan dali. Sa oras na ito, isang medyo may edad na lalaki ang lumapit sa tabi ni Darren at sinabi kay Darren sa mahinang boses. Ano pa ba ang magagawa ko? Hindi pa ba marami pang martial arts masters sa isla ngayon? Hayaang kumilos ang mga martial arts masters na yan. Anong ginagawa nila para sa pagkain? Sigaw ni Darren na ikinapikit ng mga mata. Matapos marinig ng nasa katanghaliang gulang ang mga salita ni Darren, baka sa kanyang mga mata ang kawalan ng kakayahan, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa kasalukuyang sitwasyon, maaari lamang nilang aipin ang kanilang pag-asa sa Panginoon ng Kadiliman. Kung ang Panginoon ng Kadiliman ay maaaring bumalik. Kung gayon ang mga bagay ay magiging mas simple, ngunit kung ang Panginoon ng Kadiliman ay hindi maaaring bumalik, kung gayon ang mga bagay ay magiging mahirap. Gulo. Nilabanan ni Cyrus ang mga mersenaryong iyon sa Icepang Island ng ilang oras, at ang resulta ay lampas sa inaasahan ng lahat. Halos 100 mersenaryong organisasyon ang lahat ay nahulog sa mga kamay ni Cyrus sa huli. Sa araw na ito, ang Binya Island ay parang impyerno sa lupa. Ang dugo ng 10,000 tao ay nabahiran sa lupa. Ang ganitong sitwasyon ay hindi pa nangyari noon. Kung ang balitang ito ay kumalat, kung gayon ang titulong God Eater ay malamang na magpapalamig sa mga tao.
Si Cyrus ay hindi pa nakapatay ng ganito kalaki noon. Ngunit sa pagkakataong ito si Cyrus ay gumawa ng exception para sa kanyang Panginoon, dahil hindi talaga siya makapag-aksaya ng oras sa mga taong ito. Ngayon ay ayaw ni Cyrus na mag-aksaya ng 1 oras, kahit 1 o 2 araw. Habang unti-unting lumalapit si Cyrus sa isla ng Binya, ang bilang ng mga kalaban na makakaharap niya ay unti-unti ng paunti. Siyempre alam ni Cyrus na nagtatago ang mga taong ito, ngunit ngayon ay wala nang gagawin si Cyrus para mahanap sila. Ngunit nang si Cyrus ay ilang kilometro lamang ang layo mula sa sikretong base kung saan naroon si Darren, 6 na figure ang biglang lumitaw sa harap ni Cyrus. Tumingin-tingin si Cyrus sa 6 na taong nasa harapan niya. Alam niya sa kanyang puso na ang 6 na taong ito ang maaaring huling hadlang. Basta't maalis niya ang 6 na taong ito, mahahanap niya si Darren. I advise the 6 of you to go away quick. These things have nothing to do with you. I don't want to waste time on the 6 of you. Walang ekspresyong sabi ni Cyrus sa 6 na tao sa kanyang harapan. Master God Eater, alam ko ang iyong kakayahan, ngunit hindi ito huwaksiya, kaya ipinapayo ko sa iyo na ihinto ang pagpatay at umalis dito. Isang matandang lalaki na nakaitim na roba ang lumapit kay Cyrus at mahinang sinabi kay Cyrus. Walang pakialam na sinulyapan ni Cyrus ang matanda, at pagkatapos ay sinabing walang ekspresyon. Hindi mo naintindihan ang sinabi ko, hindi ba? Sa oras na ito, ang 6 na tao na lumitaw sa harap ni Cyrus ay lalaki at babae. At tila sila ay nasa magkaibang edad, at sila ay mga mandirigma sa silangan, at mayroong 2 kanluraning mukha at isang matandang asyano, ngunit kaya ni Cyrus. Pakiramdam na 2 sa 6 na taong ito ay mga 3-star martial arts masters, at ang natitirang 4 ay 2-star martial arts masters sa kanilang peak. Ang lineup na ito ay malamang na mas nakakatakot kaysa sa 3 ni Nathaniel, Hillary at Tyrus na nakilala ni Cyrus sa Thousand Chances Valley. Master God Eater, baka hindi mo kami kilala, ipakilala muna kita. Nakangiting sabi ng matandang nakaitim na roba kay Cyrus. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan si Cyrus, hindi na siya masyadong nagsalita, dahil curious din si Cyrus sa background ng 6 na taong ito. Ang pangalan ko ay Paulo Chang. Ako ay nagmula sa China, ngunit kalaunan ay dumating ako upang manirahan sa bansa M. Nakangiting sabi ng matandang nakaitim na roba. Sumulyap si Cyrus kay Paulo Chang nang walang pakialam. At kailangang sabihin na ang puting buhok ni Paulo ay talagang nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagiging immortal. At ang mga mata na tinitingnan niya si Cyrus ay napakalma, walang anumang emosyonal na pagbabago, kahit na alam na niya iyon. Ang kalaban na kinakaharap niya ngayon ay ang sikat na God Eater. Si Paulo ang pinakamalakas sa 6 na taong ito, dapat siya ang nasa tuktok ng isang 3-star martial arts master, at maaaring kalabanan si Hillary. Sa ilalim ni Lacson yun, si Hillary na namatay sa kamay mo, ang God Eater ilang araw nang nakalipas ay ang aking bayaw. Sa sandaling ito, isang medyo may edad na lalaki ang lumapit kay Cyrus at mahinang sinabi kay Cyrus. Bagamat alam ni Lacson yun na si Cyrus ang mamamatay tao na pumatay sa kanyang nakababatang kapatid, napakalmado ng kanyang tono nang sabihin niya ito, nang walang anumang galit. Si Lacson ay dapat na napakahusay sa kapangyarihan ng kulog at kidlat, ang kanyang katawan ay napapalibutan ng kidlat, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na ang Diyos ng kulog ay buhay. Sa ilalim ng Moonlight Stone Walk. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng warrior costume at may hawak na mahabang espada ang lumapit kay Cyrus, at kinausap si Cyrus sa isang napakahusay na wikang Chinese. Ako si Rafaela, ang santo ng Sun God Sect sa bansa M. Matapos ipakilala ni Shiny ang kanyang pagkakakilanlan, isang blonde, asul na mata, at sexy na dilagang humakbang at sinigawan si Cyrus ng mahina. Walang pakialam na sinulyapan ni Cyrus si Rafaela. Ramdam na ramdam niya na kakaiba pa rin ang aura ni Rafaela. Para talagang isang santo. Napakakakaibang aura ng babaeng iyon.
hindi maiwasang ipahayag ng mga ordinaryong tao ang kanilang paghanga sa kanilang mga puso. Ito si Mr. Edward. Matapos ipakilala ang kanyang pagkakakilanlan, itinuro ni Rafaela ang binata sa tabi niya. Ang binata ay may karaniwang western na anyo, at napakagwapo niya. Nakasuot siya ng puting suit, ngunit kakaiba ang hininga niya. Naaamoy pa nga ni Cyrus ang bakas ng dugo mula sa lalaking ito, at pagkatapos ay naiisip ito. Nang makita ito sa hitsura ng isang tao, naramdaman ni Cyrus na maaaring itong si Edward ang maalamat na vampira. Kung noon, hinding-hindi maniniwala si Cyrus na may mga vampira talaga sa mundong ito, ngunit ngayon ay wala na si Cyrus na hindi niya matatanggap. Hayaan mong ipakilala ko ang huli. Ang matandang lalaking nakasuot ng itim na damit na si Paulo ay naglakad sa harap ni Cyrus, pagkatapos ay itinuro ang matandang lalaki sa likod ng lahat, at mahinang sinabi. Ang matandang ito ay si Master Kutuo, at si Master Kutuo ay ang reinkarnasyon ni King Kong, na ang kapangyarihan ay kahanga-hanga. Kung ikaw ay nasa India, karaniwang walang nakakaalam ng pangalan ni Master Kutuo. Bahagyang tumingin si Cyrus kay Master Kutuo. Bagamat payat at payat ang taong ito, ang kanyang aura ay kalmado tulad ng isang bundok. Bukod dito, ang taong ito ay hindi kailanman nagmulat ng kanyang mga mata mula sa simula hanggang sa wakas, at palaging nasa kalagayang nakapikit ang kanyang mga mata. At nagpapahinga sa kanyang isipan. Sa oras na ito, ang 6 na taong ito ay nagpakilala na ng kanilang mga pagkakakilanlan. Si Cyrus ay walang gaanong alam tungkol sa mga taong ito sa martial arts, kaya natural na hindi niya alam kung gaano kalakas ang 6 na taong nakatayo sa kanyang harapan sa mundo ng martial. Sining, nakakatakot na impluwensya. Kabanata 1980. Ang tunay na pagkabukas palad. Nandito lahat itong 6 na tao. Ang mga nangungunang executive ng bansang M ay talagang gumawa ng isang malaking trabaho sa oras na ito. Ang 6 na taong ito ay kilala bilang ang 6 na Diyos ng martial arts sa bansang M. Ngayon ang 6 na mga Diyos ay magkasamang kumilos. Gaano kalaki ang labanan sa pagitan ng God Eater at ng bansa M? Oo, narinig ko lang itong 6 na tao noon, pero hindi ko inaasahan na nag-e-exist pala talaga itong 6 na tao. Ang mga taong iyon na orihinal na nagtatago sa isla ng Binya ay natulala nang makita ang 6 na tao sa harap ni Cyrus. Ang kanilang mga mata ay hindi maisip bukod pa sa hindi maisip. Dapat mong malaman na ang oras ng pagtatatag ng bansang M ay mas mababa kaysa sa mga bansang tulad ng China, na humahantong sa katotohanan na walang gaanong lokal na mandirigma sa bansang M. Masasabi pa nga na ang bilang ng mga tunay na mandirigma sa bansang M ay hindi kasing ganda ng isang probinsya sa China. Gayunpaman, alam din ng mga matataas na opisyal ng bansang M kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng mga mandirigma. Kaya gumugol sila ng maraming lakas tao at materyal na mapagkukunan upang imbitahan si Paulo at iba pa na manirahan sa bansang M, at ang 6 na taong ito ay ang mga lumitaw sa harap ni Cyrus. 6 na tao. Ang 6 na taong ito ay karaniwang may pananagutan sa pagpapanatili ng kapayapaan ng mundo ng martial arts ng bansang M. At sila ang may pinakamataas na katayuan sa mundo ng martial arts ng bansang M. At karamihan sa mga mandirigma sa bansang M ay nakasanayan ng tawagin ang 6 na taong ito na 6 na Diyos ng mundo ng martial arts sa bansang M. Maraming tao ang nakarinig tungkol sa 6 na Diyos, ngunit hindi pa nila nakita ang 6 na taong ito sa kanilang sariling mga mata. Walang umaasa na ang matataas na antas na executive ng bansang M ay aanyayahan ang lahat ng 6 na Diyos na lumabas sa pagkakataong ito upang harapin ang malaking problema ni Cyrus. Ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Paulo, Lacson, Shiny, Rafaela, Edward, Master Kutuo. Napatingin ang lahat sa 6 na tao sa screen at saglit na hindi alam kung ano ang sasabihin. Napakalaking pormasayon ito, para maimbitahan itong 6 na tao. Oo, hindi ko talaga akalain na ganito kaseryoso ang top management ng bansang M. Sa ilang sandali, lahat ay hindi napigil ang magsalita sa mahinang boses.
Ang labanan sa oras na ito ay hindi lamang sa pagitan ni Cyrus at ng Dark Pavilion, ngunit sa pagitan ni Cyrus at ng buong M na bansa. Kapag natalo talaga ang 6 na taong ito kay Cyrus, mangangahulugan ito ng pagkatalo ng martial arts world sa bansang M. Master God Eater. Dapat malinawan mo ang lakas naming 6, at alam din namin kung gaano katapat ang lakas mo, Lord God Eater, pero kahit ano paman, kaming 6 ang guardians ng martial arts world sa bansang M. Talagang bawal kang kumilos ng walang inat sa loob ng teritoryo ng bansang M. Kaya sana ay mabigyan mo kaming 6 ng mukha at mabilis na umalis, masisiguro kung hindi ka kailanman papanagutin ng pinakamataas na pamunuan ng bansang M. Kinausap ni Paulo si Cyrus sa napakagalang na tono sa oras na ito. Dahil alam na alam din ni Paulo kung gaano nakakakilabot ang lakas ni Cyrus. Kung talagang aatake sila, tiyak na hindi madaling matatalo ng 6 sa kanila si Cyrus, at baka mamatay pa sila sa kamay ni Cyrus. Kaya ang ideya ni Paulo ay mas makabubuti kung papayagan si Cyrus na umalis sa bansa M nang walang ginagawa. Dapat umalis na kayong 6. Ayokong makasakit ng inosente. Walang kinalaman ang bagay na ito sa inyong 6. Payo ko sa inyo, huwag kayong makialam sa sarili ninyong negosyo. Sagot ni Cyrus na may malamig na boses. Master God Eater, alam kong nakakatakot ang lakas mo, pero sa pagkakaalam ko, ngayon ka lang nakaranas ng malaking laban, at malamang hindi ka palubusang nakaka-recover. Kung lalaban ka talaga, kung sino ang mananalo? Negative. Hindi sigurado. Tumingin si Rafaela kay Cyrus gamit ang kanyang magagandang mata, at mahinang sinabi. Hindi ito isang bagay na dapat mong alalahanin. Napakawalang bahala pa rin ang ugali ni Cyrus, dahil imposibleng umalis siya rito, at wala siyang planong makipag-usap sa mga taong ito. God Eater, kung talagang lalaban tayo, kahit na matalo mo kaming 6 sa huli, ang iyong mga aksyon ay nagdedeklara ng digmaan sa buong bansa M. Naisip mo na ba ang kahihinatnan? Sumimangot si Lacson at sinabi. Hindi. Bahagyang umiling si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Mukhang hindi ko na kailangang isipin ang mga bagay na ito, hindi ba? Ikaw. Matapos makita ni Lacson si Cyrus na napakayabang, galit na galit siya na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Okay. Stop talking nonsense, bilisan mo, gusto kong makita kung ganoon ba talaga kalakas ang legendary God Eater. Tila medyo naiinip si Edward, at sinabing nakakunot ang kanyang bibig. Master God Eater, kung ayaw mo pa ring umalis, huwag mong sisihin na bastos kaming 6. Sabi ni Paulo sa mahinang boses. So paano kung hindi ka magalang? Umiti si Cyrus ng mapang-asar. Sa mata ng mga ordinaryong mandirigma, ang 6 na Diyos ng martial arts sa bansang M ay maaaring parang mga Diyos, ngunit sa kaseryosohan ni Cyrus, hindi talaga sila malalaking figure. Ang mga kaaway na talagang pinapahalagahan ni Cyrus ay ang peak martial lamang sining sa gitna ng mga Diyos sa lupa. Ngayon maliban kung may tunay na martial arts peak, si Cyrus ay hindi atras ng kalahating hakbang. Okay. Napag-usapan na natin to, at walang kwenta kung ituloy ang usapan, gawin natin. Si Lacson ay isa lamang sa 6 na umaasang lumaban. Pagkatapos ng lahat, namatay si Hillary sa kamay ni Cyrus, kaya natural na gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para ipaghiganti ang kanyang kapatid. Nakakalungkot lang na si Paulo ang pinakamalakas sa 6, at naniniwala si Paulo na kung posible na walang gawin, mas mabuting huwag na lang. Kaya't sinamantala na lamang ni Lacson ang pagkakataong ito. Nang walang pag-aalinlangan, direktang naglabas ng mahabang espada na nagliliwanag ng kulog, at pagkatapos ay bigla itong iniwas sa posisyon ni Cyrus. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay sa pagitan ng langit at lupa. Nakita ko ang isang nakagugulat na kulog na direktang dumadaloy patungo sa kinatatayuan ni Cyrus. Ang kapangyarihan ng kulog na ito ay marahil ang pinakamalakas na kulog na nakita ni Cyrus, kahit 100 beses na mas malakas kaysa sa lahat ng mga kulog na naranasan ni Cyrus noon. Dapat sabihin na ang kontrol ni Lacson sa kapangyarihan ng kulog ay talagang kamangha-mangha.
Napakahusay, parang si Thor. At nagkataong natama ni Kidlat ang posisyon kung saan nakatayo ngayon si Cyrus, at sa sandaling iyon, tila nahulog ang buong Binya Island sa marahas na pagyanig. Sa helicopter sa hindi kalayuan, isang magandang babae na nakasuot ng mahabang purple na damit ay tahimik na umiinom ng red wine at tumingin sa kinatatayuan ni Lacson at iba pa. Nakaharap sa kulog ngayon. Kung ang isang normal na tao ay tiyak na siya ay natakot kaya't hindi niya magagawang i-speak. Pero kalmado pala ang mukha ng dilag na ito, at hindi man lang niya ginalaw ang baso ng alak sa kanyang kamay. At ang magandang babaeng ito ay walang iba kundi si Maxine, ang pinuno ng mga ngalakal na pilak sa Amerika. Ang bansa M ay nabibilang sa Amerikas, kaya nang nangyari ang isang malaking kaganapan sa bansang M, natural na natanggap ni Haring Maxine ang balita. Sa simula, medyo nagulat si Maxine sa kanyang puso. Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan sa bansang M? Nang malaman ni Maxine na ang salarin ng lahat ng ito ay si Cyrus, nabuhayan siya ng loob. Pagkatapos noon, siya sumakay ng helicopter papuntang Binya Island, gustong makita kung makakaalis si Cyrus dito ng buhay. Si Maxine ay hindi kailanman nakipag-ugnayan kay Cyrus, ngunit marami siyang narinig tungkol kay Cyrus, kaya't napaka-curious ni Maxine tungkol kay Cyrus. Gusto mo akong patayin sa maliit na kakayahan na ito. Sa pagharap sa dumadagandong na kapangyarihan ni Lacson, hindi nag-react si Cyrus, at nakatayo doon na walang ekspresyon. Sa sandaling tumama ang kidlat kay Cyrus. Isang gininto ang liwanag ang bomb alot sa katawan ni Cyrus ng direkta, at ang lakas ng kulog at kidlat ay hindi man lang mababago ang liwanag sa paligid ng katawan ni Cyrus kahit kaunti. Matapos makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Lacson na matigilan saglit, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, paano niya naisip na ang sarili niyang kulog ay hindi makakaapekto kay Cyrus kahit kaunti. Nagbago rin ang mga ekspresyon sa mukha ni na Rafaela at Edward, at sa wakas ay dahan-daang iminulat ni Master Kutuo ang kanyang mga mata. Lumingon si Paulo at hinintay si Lacson ng matalim na tingin. Nakaramdam ng labis na galit sa kanyang puso, ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos ng lahat, nakagawa na si Lacson, at huli na para sa kanya upang sabihin ang anumang bagay ngayon. Narinig na ng mga taong ito ang tungkol kay Cyrus dati. At medyo naiintindihan na nila ang lakas ni Cyrus, pero ngayon kapag nakaharap na talaga nila si Cyrus, mararamdaman nila kung gaano kitakot ang lakas ni Cyrus. Sinong mag-aakala na ang gayong binata na mukhang ordinaryo ay maaaring magkaroon ng kagilahil-alas na kapangyarihan? Noong una, binalak ni Cyrus na salakayin si Lacson. Ngunit may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, dahil pagkatapos gamitin ni Cyrus ang kanyang espiritual na kahulugan upang hanapin si Darren, nakakulong siya sa posisyon ni Darren. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman ni Cyrus na si Darren ay tumatakas mula sa Binya Island, na nangangahulugan na si Darren ay nagpaplanong lumipat. Ayaw ni Cyrus na mag-aksaya ng oras sa 6 na tao na nasa harapan niya. Kung may laban talaga, hindi mapapatay ni Cyrus ang 6 na taong ito sa maikling panahon. Kaya't pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan si Cyrus, dahan-dahan niyang sinabi, "Hindi ninyo ako maaaring patayin ngayon, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon ngayon, kung aalis kayo ngayon, maaari ko kayong palayain, kung hindi, kayong 6. Dapat mamatay dito ngayon." Nang sabihin ni Cyrus ang mga salitang ito, may bakas ng pagpatay sa kanyang boses. May pag-aalinlangan si Paulo sa kanyang mukha, ngunit nagngangalit pa rin siya at sinabing, "God-eater, kung hindi ka aalis sa bansa M, walang sino man sa atin ang makakaalis." Kumilos ng walang ingat. Malamig na bamantong hininga si Cyrus, at pagkatapos ay direktang nagpakawala ng hininga sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang kalangitan ay natakpan ng madilim na ulap. Kumikidlat at kumulog, at ang baybayin ng Binya Island ay nagdulot din ng mga alon ng nakakagulat na alon, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na ang katapusan ng mundo ay paparating na. Matapos makita ang eksenang ito, lahat ng tao sa Binya Island ay nagpakita ng mga ekspresyon ng takot.
Noon lang nila napagtanto na hindi pa sinubukan ni Cyrus ang lahat ng kanyang makakaya kapag nakaharap sa kanila noon. Ngayon na ang panahon kung kailan ginagawa ni Cyrus ang kanyang makakaya. Si Cyrus ay baliw na pinakilos ang aura sa pagitan ng langit at lupa. Dahil pagkatapos ng huling labanan kay Hillary at sa iba pa, si Cyrus ay naging mas mahusay sa pagkontrol sa aura sa pagitan ng langit at lupa. Ngayon ay ipaghihiganti ko ang aking kapatid. Sumigaw si Lacson, at pagkatapos ay biglang iniwas ang Thunder Sword sa kanyang kamay. Boom! Nagkaroon ng isa pang malakas na ingay mula sa langit, at isang itim na kulog ang bumaril mula sa langit, at pagkatapos ay dumiretso sa posisyon ni Cyrus. Malinaw na sa wakas ay naging seryoso na si Lacson sa oras na ito. Kung ikukumpara sa nauna, ang kulog sa kalangitan na ito ay 12-dosenang beses na mas malakas sa mga tuntunin ng momentum at lahat ng aspeto. Ang lakas ng suntok na ito ay maaari pang pumatay ng isang martial arts master. Hindi rin kapanipaniwala ang mga ekspresyon sa mukha ng iba pang 5 tao matapos makita ang kulog. Hindi ko inaasahan na aabot sa puntong ito ang lakas ni Brother Yun. Dapat isang hakbang na lang ang layo niya sa 3-star martial arts master. Hindi napigilan ni Paulo na mapabuntong hininga. Oo, mahigit 10 taon ko nang hindi nakikitang kumilos si Kuya Yun. Nakakatakot talaga ang bilis ng pag-improve ni Kuya Yun. Sumunod din ang Shiny. Tumingin si Cyrus sa itim na kulog sa kalangitan at huminga ng malalim. Siya ay napakalinaw sa kanyang puso. Sa katunayan, ayon sa kasalukuyang lakas ni Lacson, ito ay ganap na imposible para sa kanya na kontrolin ang ganoong kalakas na kulog sa kalangitan, pabayaan ang isang 2-star martial arts master, kahit isang 3-star martial arts master. Ay ganap na imposible ang gayong malakas na kulog sa kalangitan ay makokontrol. Kaya ang tanging paliwanag ay ang Thunder Sword sa kamay ni Lacson. Ang espadang ito ay dapat na isang tunay na espiritual na kayamanan, at ang antas nito ay napakataas. Hindi ito maihahambing sa mga ordinaryong espiritual na kayamanan. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan ngayon, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Huminga ng malalim si Cyrus, pagkatapos ay inabot at kinuha ang jade pendant na ibinigay sa kanya ni Gideon mula sa kanyang baywang. Kahit na hindi ginamit ni Cyrus ang espadang ito, maaari pa rin niyang talunin si Lacson at ang iba pa, ngunit ngayon para kay Cyrus, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa oras. Ilang minuto lang ang lumipas, nakatakas na si Darren ng daan-daang kilometro, kaya dapat bilisin ni Cyrus at paalisin ang 6 na tao sa kanyang harapan. Matapos alisin ang jade pendant, isang gintong ilaw ang pumislap, at isang gintong mahabang espada ang lumitaw sa kamay ni Cyrus. Mayroon bang ganoong kayamanan ng espiritu? Matapos makita ni Paulo ang mahabang espada sa kamay ni Cyrus, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis na nabigla. Dapat mong malaman na ang mga kayamanan ng espiritu ay talagang may mga antas. Halimbawa, ang Lacson at Hillary's Tiansha Sword at Thunder Sword ay parehong top grade na mga kayamanan ng espiritu, at ang mga ito ay napakabihirang mga kayamanan ng espiritu. Ilang tao sa mundo ang maaaring magkaroon nito, at maging napakakaunting mga tao ang nakakita ng mataas na klase ng spirit string gamit ang kanilang sariling mga mata. Sa oras na ito, ang gininto ang mahabang espada na kinuha ni Cyrus ay ang pinakamahusay na sa spirit string, kaya naman laking gulat ni Paulo nang makita niya ang espadang ito. Ang lakas ng mismong God Eater ay nakakatakot na. Kung ito ay dadagdag sa tulong ng isang mataas na kalidad na kayamanan ng espiritu, ito ay magiging isang walang talo na pag-iral. Sa puso ni Paulo, nagsisi siya na hindi niya dapat inaway si Cyrus, ngunit huli na ang lahat kahit pinagsisihan niya ito. Ang gininto ang mahabang espada sa kamay ni Cyrus ay biglang umindat. Sa isang iglap, isang gintong liwanag ang direktang lumipad patungo sa kidlat sa itaas ng kalangitan. Kahit na ang kidlat ni Lacson ay may pambihirang aura. Ang aura ng espada ni Cyrus ay halatang mas malakas, at lahat ay tumangala sa langit. Sa pagkakataong ito ay maituturing itong tunay na pag-atake ni Cyrus.
Si Maxine sa eroplano ay matamang pinagmamasdan ang sitwasyon sa labas. Ang kanyang magagandang mga mata ay puno ng kuryosidad, gusto niyang malaman kung makakaligtas si Cyrus sa ilalim ng pagkumpog ng 6 na taong ito. Boom! Sa sandaling ito, ang enerhiya ng gininto ang espada ay bumangga ng husto sa itim na kulog, na gumawa ng hindi maipaliwanag na tunog. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay parang kulog sa iyong mga tainga, at ang ilang mga tao ay magdudugo sa kamatayan mula sa 7 bakana ng pagkabigla sa mismong lugar. Ang eroplanong sinasakyan ni Maxine ay nanginag din mula sa malayo dahil sa malakas na epekto ng enerhiya. Anong malakas na puwersa ito? Tiningnan ni Maxine ang kopeta na nahulog sa lupa, at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Dapat mong malaman na ang eroplanong sinasakyan ni Maxine sa oras na ito ay maaaring ituring bilang ang pinakamahusay na eroplano sa mundo. At ang katatagan nito ay napakahusay, ngunit ito ay nanginginig pa rin ng ganito sa oras na ito, at si Maxine at ang iba pa ay ang hindi bababa sa layo mula kay Cyrus at sa iba pa. Ito ay dapat na 10-10 kilometro. Matapos magkabanggaan sina Kidlat at Janky, kinansela ng dalawang puwersa ang isa't isa. Puno ng gulat ang mga mata ni Lacson, dahil hindi niya akalain na ang kulog niyang ito ay mapapawi ni Cyrus ng ganoon kadali. Hindi binigyan ni Cyrus ng anumang pagkakataon si Lacson na mag-react. At muling ibinaba ang gininto ang mahabang espada sa kanyang kamay, isang gintong enerhiya ng espada ang biglang lumipad patungo sa posisyon ni Lacson. Kuya yon, ingat ka. Matapos maramdaman ni Paulo na may mali, mabilis siyang sumigaw sa kinatatayuan ni Lacson. Natural, napagtanto din ni Lacson na ang espada ni Cyrus ay hindi madali. Kung siya ay isang freestar martial arts master, maaari niyang madaling labanan ang sword ni Cyrus. Gayunpaman, si Lacson ay isang 2-star martial arts master na ngayon. Iyon lang, wala siyang paraan para harangan ang sword energy ni Cyrus gamit ang sarili niyang katawan. Direktang naglabas ng Jade Board si Lacson mula sa kanyang damit, at pagkatapos ay itinapon ito sa langit. Ang Jade Board ay naging cyan light na bomb alot sa katawan ni Lacson. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang lakas ng espada ay tumama sa asol na liwanag sa paligid ng katawan ni Lacson ng mabangis. Napaatras si Lacson ng 2 hakbang pagkatapos makipag-ugnayan, pagkatapos ay nagpakawala ng mahinang singhot, bakas ng sakit ang sumilay sa kanyang mga mata. Bagamat tinulungan ng Jade Board si Lacson na labanan ang karamihan sa pinsala mula sa Sword Chi ngayon lang. Ngunit ang lakas ng suntok ni Cyrus ay masyadong nakakatakot, kaya ang katawan ni Lacson ay dumanas pa rin ng bahagi ng pinsala. At ang Spirit String Jade Board sa kamay ni Lacson ay nabasag din sa lugar. Upang labanan ang pag-atake ni Cyrus, nagsakripisyo siya ng isang Spirit String. Labis pa rin ang pag-aatubili ni Lacson sa kanyang puso, ngunit wala siyang magagawa. Kung tutuusin, kung hindi niya ginamit ang Spirit String ngayon lang, siya ay malubhang masusugatan. Kahit hindi siya namatay. Tila napansin ng lahat na may mali kay Lacson. Direktang winasak ni Cyrus ang isang kayamanan ng espiritu sa pamamagitan lamang ng isang swipe ng sword energy. Anong nakakatakot na kapangyarihang panlaban ito? Halika ulit. Hindi nilayo ni Cyrus na makipag-usap ng walang kaparerakan sa mga taong ito. Nararamdaman niya na pagkatapos gamitin ang espadang ito, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay talagang umunlad ng husto, na nagpapakita na ang espada sa kamay ni Cyrus ay napakalakas pa rin sa oras na ito. Pagkatapos magsalita ni Cyrus, isa pang golden sword energy ang dumiretso sa posisyon ni Lacson. Nang makita ni Lacson ang sword energy na ito, sumilay ang takot sa kanyang mga mata. Dahil ginamit na niya ang kanyang spirit pressure kanina lang para labanan ang sword energy ni Cyrus. Kung gusto niyang labanan muli ang pag-ataking ito, kailangan niyang gamitin ang kanyang katawan para labanan. Ngunit alam na alam ni Lacson sa kanyang puso na sa kanyang kasalukuyang estado, sa pangkalahatan ay imposibleng labanan ang lakas ng espada ni Cyrus, kahit na hindi siya mamatay. Magtatapos din ito sa isang malubhang pinsala.